Ikaw ang nag-iisang may walang hanggang buhay sa mundo. Nangalaga ka ng mga dinosaur noong Jurassic period. At minsan ay nagkwento ka sa isang grupo ng tao. Isang matandang lalaki ang sumakay sa asul na baka papuntang kanluran. Iniwan niya ang isang aklat ng moralidad. May ilan naman na nagsanib puwersa upang magtatag ng isang organisasyon. Nakalaunan ay tinawag ng mga tao bilang langit na hukuman. Ngunit ikaw ay nanatili sa loob ng bundok at hindi nangahas lumabas. Noong sinaunang panahon, naganap ang isang digmaan ng mga Diyos ng Perlas, na nagdulot ng pagbagsak ng maraming Diyos. Mula noon, nagtagal ka sa sagradong gubat, araw at gabi, nag-iisa sa iyong pagninilay. Nangako kang hindi lalabas, hanggang hindi ka nagkakaroon ng sapat na lakas upang labanan ang mga sakuna. Sa mahabang panahong ito ng iyong pag-iisa, ang dagat ay naging lupa at ang mundo ay nagbago. Isang-isa pang makapangyarihang tao ang lumitaw. Isa-isang malalakas ang lumilipas at nalalagas. Habang ikaw ay nagtatago sa malalayong bundok, tahimik na nagsasanay ng pangmatagalang kasanayan. Minsan-minsan, binubuklat ang mga lihim na manual na iniwan ng mga Diyos na bumagsak noon. Para magpalipas ng oras. Hanggang sa araw na ito. Sa wakas, naabot mo na ang huling yugto ng pangmatagalang kasanayan. Naniniwala kang kaya mong makipaglaban sa malaking sakuna pagkatapos nito. Kaya't agad mong nilisan ang lugar na ito. Sagradong kagubatan na may 10,000 taon. Tinitingnan mo ang walang katapusang mga bundok sa harap mo. Isang pag-iisip lang, isang hakbang ang nilakad mo. Sa isang kisap mata, nawala ka na sa gitna ng mga bundok. Ngunit bago ka tuluyang umalis sa 10,000 bundok, nakita mo ang isang batang babae na mga 13 o 14 na taon ang edad, na nanghuhuli ng isang mababang antas na halimaw. Ang gamit ng batang babae ay isang espada. Ngunit talagang nakakadismaya ang antas ng kanyang sining ng espada. Siya. Nahanap mo na. Bata, ang estilo ng iyong syura na espada ay natutunan mo kay Huay. Ang gamit ko ay ang Wenfei na espada. Hindi ito anumang syura na espada. Siya Oxia, bumalik ka na, nagbalik ang lumang sugat ng iyong ama. Mabilis, tingnan mo siya. Tay, kumusta ka? Hindi ito problema. Tinamaan ka ng kakaibang lamig na lason sa palad. Sa mga nakaraang taon, pinipigilan mo ang lamig na lason gamit ang tunay na enerhiya. Ngunit nagsimula na itong pumasok sa iyong puso at mga ugat. Sa loob ng 2 buwan, tuluyan itong hihinto ang buhay sa buong katawan mo. Sino ka? Hindi ka panipaniwala na nakita ng batang ito ang aking sugat sa isang tingin. Nagsasalita ka ng kalokohan. Tatay. Siya, tumigil ka. Sa 3 taong ito, siya ay nagmamadali, na masanay sa Shura's word key, na nagdulot ng hindi maayos na daloy ng ki at pinsala sa puso. Ngunit ngayon, lahat ng hindi komportable ay nawala na. Tumayo si Lin Feng at nagpasalamat ng may pagyuko. Maraming salamat sa iyong pagliligtas, Ginoo. Isang maliit na tulong lamang iyon. Ikaw ba ay disipulo ng Shuragate? Matagal na akong kakilala ng mga nakatatanda mo sa Shuragate. Tinitingnan ni Lin Feng ang iyong batang at magandang mukha ng may pagdududa. Ngunit pagkatapos ay napabuntong hininga siya. Hindi ko itatago sa iyo. Ang Shuragate ay nawasak na. Ilang taon na ang nakalipas, nang ang Shuragate ay nawasak ng mga Thousand Demon Clan. Mula noon, kasama si Xia, ako ay nagtatago sa iba't ibang lugar, upang makaiwas sa pagsubok ng Thousand Demon Clan. Akala ko kanina na ikaw ay ipinadala ng Thousand Demon Clan. Medyo nagulat ka. Noong sinaunang panahon, ang Shuragate ay isa sa mga superpower ng Henyuan Plain. At pagkatapos ay tinanong mo ang tungkol sa Shuragate. Noong panahon ng labanan sa sinaunang isla ng Diyos, lahat ng mga pinuno ng Shura at maraming matandang haligi ay pumanaw. Mula noon, ang Shura ay hindi na nakabangon. Unti-unting naging pangalawang uri na puwersa sa kontinente ng Diyos at lakas. Dahil sa salungatan ng interes, nagkaroon ng alitan ang Shura at ang kalapit na Thousand Demon Set. Lahat ng pinuno at mga elder ng Shura ay pinatay. Kahit nasanay ka na sa ganitong mga eksena. Ngunit nang malaman ang balita tungkol sa pagbagsak ng Shuragate, mayroon pa rin kaunting damdamin sa puso. Nag-isip ka ng sandali. Kinuha mo ang Shura's word technique mula sa maraming lihim ng sining sa loob ng espasyo. At ibinigay ito kay Lin Feng. Punong-puno ng pagdududa si Lin Feng.
Kinuha niya ang teknik at sinimulang suriin. Habang tumitingin, lalo siyang naging sabik. Ayos, ang ganitong aklat ng asura na espada ay talagang buo. Mayroong 36 na galaw. At ang alam niya ngayon na aklat ng asura na espada. Ayos, ay hanggang sa unang 6 na galaw lamang. At ito ay binago na ng lubos na anyo. Paano nakuha ng batang ito ang mga ito? Ngunit kahit napuno siya ng pagdududa, hindi siya nagtanong ng labis. Iniligtas ako ng Ginoo. At ngayon ay ipinagkaloob sa akin ang ganitong pambihirang sining ng espada. Sa hinaharap, basta't may utos ang Ginoo, ako'y handang sumuong sa panganib. Walang pag-aalinlangan. Sa susunod na 3 araw, si Lin Feng at ang kanyang anak na si Lin Xiaoxia ay hindi natutulog at hindi kumakain. Na masigasig na nag-aaral ng Shura Sword Technique. Nanonood ka sa tabi. Sa pagitan ng dalawa, si Lin Xiaoxia ay mailikas na katawan ng Dian Zhao. Mas mataas ang talento kumpara kay Lin Feng. Ngunit matatag ang puso ni Lin Feng sa espada. Maganda rin ang pagkaunawa sa daan ng espada. Matapos ang 3 araw, nakaabot ang 2 tao sa ika-10 galaw ng Shura na espada. Sa araw na ito, lumapit si Lin Feng sa iyo at nag-atubiling nagsabi, Ginoo, sa ilang araw, ang araw ng pagtanggap ng mga estudyante ng Li Sword Sect ay darating na muli. Gusto kong ipasali si Xiaxia sa pagsusulit. Kung makakasali si Xiaxia sa Reiki Sword Sect at mapoprotektahan, hindi na niya kailangang sumunod sa akin, magtago-tago. Nakatakas mula sa paghahabol ng 1,000 demonyo. Balak naming umalis bukas at pumunta sa Reiki Sword Sect. Ikaw po, sir. Sa Reiki Sword Sect po ba? Nabubulungan mong sabi. Naaalala ko pa noong ilang panahon na ang nakalipas. May isang batang nagangalang Yang Dong na minsang nananatili sa iyong banal na kagubatan. Sinasabi niyang siya ay mula sa Reiki Sword Sect. Maganda rin. Sasamahan kita sa Reiki Sword Sect para na rin makita si Yang Dong na batang iyon. Nang marinig ito, si Lin Feng ay labis na natuwa. Agad nilang tinanggap si Lin Xiaxia at nag-ayos ng gamit. Kinabukasan, umalis na ang 3 mula sa nayon. Dahil nasa pinakatimog na bahagi ngayon ng Shenwu Continent. At ang Liquan Sword Sect naman ay nasa pinakatimog na bahagi ng Shenwu Continent. Kaya't naisip mo, isang drakong kuko na ginto na karwahe ang biglang lumitaw sa harap mo. Ang hayop na ito ay nakuha mo noong araw sa Holy Land ng Dragon Clan. Pinangalanan itong Dragon Horn Golden Ox. Ito ay ang ninuno ng lahi ng dragon at ang ina po ng Diyos ng kulog. Sumakay sa sasakyan sina Lin Feng at Lin Xiaoxia kasama mo. Xiaojin. Hindi kailangang magmadali. CJ, Ginoo, tumango ang Dragon Horn Golden Bull. 12 silang labis na nagulat. Sa pangkalahatan, tanging mga halimaw na umabot sa antas ng Jindan ang makakapagsalita ng tao. Ang toro na ito ay isang halimaw na nasa antas ng Jindan. Ikaw ay isang Beastmaster. Hindi nakatiis si Lin Feng na magtanong. Umiti ka ng bahagya. Maaari na rin ganun. Natutunan ko na kaunti lang tungkol dito sa lahat ng aspeto. Umiti si Lin Feng nang marinig ito. Kaya pala, kahit pa bumagal ang Dragon Horn Golden Bull, pagkatapos ng ilang araw, malapit pa rin sila sa Li Sword Sect. Ginoo, nasa harap na natin ang pinakatanyag na lungsod ng Li Zhao Sect, ang Luoyun City. Sa kalye sa hindi nagtagal, 3 tao ang dahan-dahang sumasakay sa kariton. Isang gintong karwahe na hinihila ng gintong baka, na nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Narinig ko na ang Li Jianzong ay tumatanggap ng mga estudyante. Pati si Ginoong Lu Chengfeng ng pamilya Lu ay dumadalo sa pagsusulit. Hindi lang si Lu Chengfeng. Narinig ko rin na si Ginoong Zheng Yu ng pamilya Zheng ay nais ding sumali sa Li Jianzong. Pati ang prinsesa ng ating dinastya na si Taeyon ay nandito na. May mga usapan ang ilang mga disipulo ng mga sekta at pamilya. Malapit na ang araw ng pagtanggap ng mga estudyante ng Li Jianzong. Kaya sa lungsod ng pagbagsak ng Niebe, maraming mga bihasang disipulo mula sa iba't ibang pamilya. Siya ba yung si Lu Chengfeng na may titulong bata ng Diyos? Dapat siya nga iyon. Si Ginoong Lu ay likas na may dakilang katawan ng Diyos. Hindi pa siya 17. Narinig ko, umabot na siya sa ika-10 antas ng kapangyarihan. Hindi ko akalain na dadalo rin siya sa pagsusulit ng Li Sword Sect. Isang malaking katawan ng Diyos, nagtatangkang tawaging batang Diyos ng digmaan. Noong sinaunang panahon, maraming may doble ng mataas na antas na katawan ng Diyos. Maging ang may doble ng pinakamataas na katawan ng Diyos ay hindi bihira. Ngunit biglang nagkagulo ang tao sa malayo. Sina Ginoong Zheng Yu at Prinsesa Taeyon. Nakita mula sa malayo ang isang malaking karavan na papalapit dito. Maraming mga bihasang tao ang nakapaligid sa gitna ng karavan. Ang lalaki ay nakasuot ng puting balabal. Nakasakay sa isang puting tigre. Ang babae ay nakasuot ng balabal na kulay lila. Nakasakay sa isang dragon na kabayo. Magkasama sa paglalakad sina Prinsesa Taeyon at Zheng Yu na nagkukwentuhan at nagtatawanan. Ngunit nang dumaan sa kariton ng baka, biglang nagulat si Prinsesa Taeyon.
Nakita niyang may isang karitong yari sa ginto. At hinihila pa ng gintong baka. Nagulat din siya ng husto. Ngunit nang makita ang mga sungay ng baka, napuno ng pagdududa ang kanyang mga mata. Napansin ni Zheng Yu ang ekspresyon ni Prinsesa Taeyon at ngumiti siya. Gusto ng prinsesa ang ginto na baka. Kung gusto mo, ipapabili ko ito. Tumango si Taeyon. Hindi naman talaga gusto. Naiisip ko lang na ang mga sungay ay parang sungay ng dragon. Ngumiti si Zheng Yu ng bahagya. Maraming kakaibang hayop sa mundo. Agad siyang tumingin sa iyo ng may babala. Hindi ko alam kung aling maliit na pamilya ito, na gumagamit ng ginto para gumawa ng kariton. Ngumiti si Prinsesa Taeyon ng bahagya. Karaniwang gumagamit ang mga malaking pamilya ng mga espiritu ng bato. At mga malamig na bakal na libo-libong taon na ang tanda. Ito ay ginagamit lamang ng ilang maliliit na pamilya para gumawa ng mga bagay gamit ang ginto. Sa wakas ay umalis na ang karwahe. Huminga ng maluwag si Lin Feng at ang mga eksperto mula sa iba't ibang angkan sa paligid. Bigla kang nagsalita. Sino na ang Panginoon ng Shenwu Continent ngayon? Nagulat si Lin Feng. Pagkatapos ay sinabi niya ng may matinding pagkasabik. Si Ginoong Wan Wudi, bahagyang umiti ka. Naalala mo na may pumasok bago siyang Dong. Isang maliit na batang babae mula sa banal na gubat. Ang batang babae ay may apelyidong Wan. Alam mo ba si Wan Bibi? Naguluhan si Lin Feng. At naisip na baka ang tinutukoy mo ay ang kataas-taasang nilalang. Biglang nagbago ang kanyang mukha. Ngunit bago siya makapagsalita, biglang lumabas mula sa gitna ng tao ang dalawang tao. Nakita ni Lin Feng ang dumating. Agad nagbago ang kanyang mukha. Si Sun Li. Si Sun Li ay isang nakatatandang miyembro ng Qianmuzong. Maraming mga disipulo ng Shuramen ang nahulog sa kanyang mga kamay noong mga nakaraang taon. Ngumiti si Sun Li. Lin Feng, hindi ko akalain na hindi ka pa nahulog. Mahaba pa ang buhay. Lumaki na ang anak mo. Ang ganda niya, Pagkatapos ay lumapit siya, kasama ang isa pang nakatatandang tao, mula sa Qianmo sect sa tatlo. Kasabay nito, ganap na nailabas ang kanyang presensya. Makikita ang malakas na liwanag ng ginto na umaagos mula kay Sun Li. Malinaw na umabot na siya sa ika-4 na antas ng Jindan. Nagulat si Lin Feng sa kanyang mukha. Alam mo ba kung paano hinahati-hati ang mga antas ng mundo? Mula sa mababa hanggang sa mataas ay una ang pagtatatag, innate. Superpower, Golden Core, Purple Mansion. 4 na antas ng Golden Core. Para sa ilang maliliit na pamilya, tiyak na sila na ang mga pinakamahusay. Ngayon, hindi ka na makakatakas, sigurado ako. Ginoo, tumakbo ka na. Anyway, akala mo makakatakas kayo. Ito ang Xuanming malamig na natapos. Nagulat si Lin Feng. Noong mga panahong iyon, siya ay tinamaan ng Xuanming malamig na lakas ng kamay ni Sun Li. Alam na alam niya ang takot ng Xuanming malamig na kamay. Ngunit sa sandaling si Lin Feng ay humarang sa harap ng karwahe. Biglang narinig ng lahat ang isang malakas na ungol ng baka. Kasunod nito ay isang nakakatakot na gintong alon ng enerhiya na humampas. Na bumalot sa lahat. Hindi pa nakalapit si Sun Li sa tatlo. Nang bigla siyang lamunin ng gintong alon ng enerhiya. Sa isang iglap, naramdaman niyang tinamaan siya ng nakakatakot na puwersa. Ang malaking kutsilyo sa kanyang kamay ay naging pulbos. At siya mismo ay parang isang punit na saranggola na tumilapon palayo. Na bumangga sa karwahe ng Taiji Dynasty na lumayo na. Ang lupa ay umuugong ng malakas. Nagkagulo ang karwahe. Si Sun Li ay natumba sa ilalim ng 2 taong nakaupo sa hayop. Ang buong damit niya ay pumutok. Nakahiga ng patagilid doon. Walang anumang galaw. Si Prinsesa Taeyon at ang mga pamilya sa paligid. Mga disipulo ay nakatingin sa katawan ni Sun Li. Lahat ay nagulat ng husto. Lahat ay natakot na nakatitig sa Dragon Horn Golden Bull. Hindi inaasahan na isang sigaw ng baka ay direktang nakabomba sa isang eksperto na nasa Golden Core 4th Realm. Ang isa pang matandang elder ng Thousand Demon Set ay lalong naging maputla ang mukha. Bigla siyang humarap at nagmadaling tumakas. Ngunit sa kanyang pagliko, biglang lumiwanag ang kalawakan. Nabigla siyang napalingon upang tingnan. At nakita niya ang isang nakakatakot na gintong alon ng enerhiya na biglang sumabog papunta sa kanya. Pagkatapos ay nawalan siya ng kamalayan. Direktang pinasabog ng gintong alon. Ang Enfes na likido ay sumabog sa paligid ng lupa. Tahimik ang mundo. Walang nakakita kung paano talaga umatake ang Dragon Horn Golden Bull. Tara na, sabi mo nang walang pakialam. Itinaas ng Dragon Horn Golden Bull ang kanyang mga paa. Dahan-dahang naglakad pasulong. Si Prinsesa Taeyon ay tinitigan ang papalayong karwahe. Nabahala sa loob niya. Tinanong niya ang isa sa mga tagapamahala ng Purple Mansion na nasa ika-4 na antas. Sa tingin mo, anong uri ng baka ito? Ang eksperto sa Imperial Dynasty ay isang tagapag-alaga ng mga hayop. Nang nakatitig sa papalayong Golden Horned Ox, nagdududa siya at nagsabi. Nang lumabas ang lakas ng dragon nang kumilos ang baka kanina. Dapat sana ay may dragon clan na blood siya. Pero sa batang ito, wala siyang tunay na yuan o inner strength.
Talagang nakakalito ito. Pagkatapos nilang umalis, pumunta ang tatlo sa pinakamalaking restaurant sa Luoyus City. Sa Golden Phoenix Tower, nagpalipas sila ng isang gabi. Kinabukasan, muling nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Alam mo ba, sino ang pinakamatandang lolo sa Reikyo Gianzong ngayon? Si Yang Cheng, Ginoo. Si Yang Cheng hindi lang ang pinakamalakas sa Reikyo Gianzong, kundi isa rin sa apat na pinakamalakas sa ating imperyong Wuji. Pero matagal nang hindi lumalabas si Ginoo Yang Cheng. Plano ni Disipo Yang Cheng, si Chen Hong, na kunin ang kanyang mga tagasunod. Kaya ito rin ang dahilan kung bakit sina Lu Chengfeng, Prinsesa Taiyan, at Zheng Yu ay nagpunta rito. Sino si Yang Dong? Ang tinatanong ng prinsipe ay si Yang Dong, ang Diyos ng Espada. Pero si Yang Dong, ang Diyos ng Espada, nawala na ng 4 na hanggang 5,000 taon na ang nakalipas. Pero sigurado si Lord Yang Cheng na alam niya kung nasaan si Yang Dong. Dahil siya ang anak ni Yang Dong, ang Diyos ng Espada. Yung batang si Yang Dong, ibig sabihin na nawala siya nang hindi pa umabot ng 1 taon mula nang umalis sa banal na gubat. Pagkatapos ng kalahating araw, dumating ang karwahe sa paanan ng bundok ng Likas Word Sect. Punong-puno na ang Likas Word Sect ng tao. Kung titignan, halos na puno ng mga disipulo mula sa iba't ibang mahahalagang pamilya ang buong bundok para sa pagsusulit ng pagpaparehistro. Ginoo, dito muna tayo para magparehistro sa pagsusulit. CJ, maglalakad-lakad din ako ng konti. Kaya dinala ni Lin Feng ang kanyang anak na si Lin Xiaoxia sa lugar ng pagpaparehistro. At inilipat mo naman ang Golden Bull Chariot sa iyong storage ring. Malakas na naglakad ng pasulong. Ngunit ilang hakbang lang ang nilakad. Narinig mo ang gulo sa crowd. Nalaman mong naroroon si Prinsesa Tayon at Zheng Yu. Sa gitna ng mga tao na nagbubunyi. Nang papunta na si Prinsesa Tayon sa bundok, biglang nakita ang isang anino. Nabigla siya. Siya iyon. Tatay na pangatlo. Yun ang batang lalaki. May mga mata kang parang jade. Tingnan mo kung may kakaibang katangian ang batang iyon. Ang prinsesa na si Taeyon ay nagsabi sa isang middle-aged na lalaki. Si Tahong Tao ay sumusunod sa tingin ng prinsesa na si Tayan. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng berde na liwanag na umaagos. Sa ilalim ng ningning ng kanyang berde na mata, lahat ng iyong meridian dantian. Enerhiya, buto ay unti-unting lumalabas. Mabilis niyang ibinalik ang tingin at kumaway ng ulo. Tunay ngang wala siyang tunay na yuan at inner strength. Nang marinig iyon, nalungkot ang prinsesa na si Tayan. Pagkatapos bumalik kahapon, palagi niyang nararamdaman na hindi basta-basta ang binatang ito. Ngunit hindi niya inasahan na wala talaga itong tunay na lakas ng loob. Ang asul na mata ng kanyang tiyuhin ay isang sinaunang mata ng Diyos, na kayang makita ang tunay na kalikasan ng lahat ng bagay. Kahit ang mga bihasa sa antas ng Diyos ay nakakakita ng ilang palatandaan. Mukhang ako lang ang nag-overthink. Ngunit nang makita ni Zheng Yu na ganoon ang interes ni Prinsesa Taeyon, ngumiti siya ng bahagya. Matagal ko nang sinabi. Paano siya magiging isang dalubhasa sa antas ng Diyos? Hindi na rin siya pinansin ni Prinsesa Taeyon. Pumasok siya sa malaking bulwagan ng pagsusuri, kasama ang mga dalubhasa ng Imperyong Wuji. Samantalang ikaw ay naglakad papunta sa isang pader ng mga espada. Makikita mo na ang pader ng espada ay may nakaukit na napakaraming mga teknik ng espada. Maraming mga dalubhasa mula sa iba't ibang pamilya ang nakatayo sa harap ng pader ng espada. Lahat ng mga dalubhasang ito ay nag-aaral ng mga teknik ng espada na nakaukit sa pader. Ginoo, sa oras na ito, si Lin Feng na may dalang anak na babae ay lumapit. Nang makita na nakatitig ang iba sa pader ng espada, ipinaliwanag niya. Ito ay ang pader ng espada na iniwan ni Yang Dong Jianshen noong araw. Noong araw, sinabi ni Yang Dong Jianshen na ang pader ng espada ay pwedeng pag-isipan ng mga taong mahilig sa espada sa buong mundo. Kaya't kahit na mga disipulo mula sa Reikis Word Sect o mula sa ibang angkan o sekta, pwedeng pumunta rito para magmuni-muni. May 999 na mga galaw ng espada sa pader ng espada. Ngunit sa loob ng maraming taon, iilan lang ang nakakaunawa ng 100 galaw ng espada. Nang ipinaliwanag ni Lin Feng, tumingin ka naman sa isang espada na nakasaksak sa tabi ng pader ng espada. Ang nakalabas na bahagi ng espada ay 1 metro ang taas. Malapad ang talim ng espada. Ilang beses na mas mahaba kaysa sa karaniwang talim ng espada. Ito ang pulang apoy na espada ni Yang Dong, ang Diyos ng Espada. Nakasaksak ito sa pader ng espada ng libu-libong taon na. Sino man ang makakabunot sa pulang apoy na espada, ay magiging pag-aari niya ang espada. Umiling si Lin Feng. Ngunit sa loob ng maraming taon, walang sinuman ang nakabunot nito. Kahit si Ginoong Yang Cheng ay hindi makabunot nito. Tumingin ka sa pamilyar na pulang apoy na espada. Nang handa ka nang lumapit upang tingnan. Ngunit nakita mong may isang matangkad na binatilyo na lumalapit. Kasama niya ang isang malaking grupo ng mga bihasang mandirigma. Si Batang Diyos Lu Chengfeng. Nang makita ng mga anak ng iba't ibang pamilya ang matangkad na binatilyo, lahat sila ay nagulat ng labis. Ngumiti si Lu Chengfeng nang marinig ito.
Pagkatapos ay lumapit siya sa harap ng Red Flame Sword. Pinalayan niya ang kanyang buong presensya. Isang liwanag ng Diyos ang sumabog mula sa kanyang katawan. Mabilis na naitataas ang Red Flame Sword ng 1 pulgada. Muli siyang sumigaw ng malakas. Buong lakas niyang hinila pataas. Sa wakas, dahan-dahan na namang umakyat ang Red Flame Sword. Muling tumaas ng 1 pulgada. Ngunit pagkatapos nito, kahit gaano pa kalakas si Lu Chengfeng sa pagpapagana ng dakilang Diyos na katawan, kahit gaano pa kalakas ang kanyang enerhiya ng espada, hindi na niya muling mapataas pa. Na tinutulak siya ng lahat, muling nagsumikap si Lu Chengfeng. Sa huli, napilitan siyang sumuko. Ang pulang apoy na espada ay bumalik sa orihinal na pwesto. Mukhang sa aking anyo. Hindi ko na ito matutulak palabas. Biglang may isang naglalakad na tao nang umiti at yumuko. Hindi mo man ito mapalabas, Ginoo. Mas imposible pa para sa iba sa mundong ito na mapalabas ito. Ang mga eksperto na sumunod kay Lu Chengfeng ay nagsimulang magsalita. At nagbigay ng iba't ibang mga salita. Ngumingiti si Lu Chengfeng. Nagpakumbaba muna. Pagkatapos ay nagpaabot ng kamay at nagbitiw ng kamao. Pasensya na po sa abala. Lumiko at iniwan kasama ang ilang eksperto. Nang umalis si Lu Chengfeng, doon ka lang pumunta sa Red Flame Sword. At pumunta sa harap ni Red Flames Hao. Nang makita ng mga bihasang pamilya na papalapit ka sa pulang apoy na espada. Sila'y nagulat. Ano ang balak ng batang ito? Hindi naman siya nag-iisip na hilahin ang pulang apoy na espada, di ba? Anong pamilya ang batang ito? Mamaya, baka mapalipad siya ng espada dahil sa lakas ng espada. 10,000 milya ang layo. Nagtawanan ang lahat. Ngayon, hinawakan mo ang hawakan ng Red Flame Sword. Bahagyang pinisil at agad mong nayalis ang Red Flame Sword. Walang naging hadlang sa proseso. Nang tuluyang umalis ang Red Flame Sword sa lupa, isang nakakamanghang apoy na espada ang sumabog pataas. Ang apoy na liwanag ng espada ay nagbigay liwanag sa buong Reiki Sword set. Biglang nanginig ang lupa. Parang nagkaroon ng superlindol. Si Lu Chengfeng at ang mga kasama niya ay hindi pa nakakalayo. Bigla silang nadulas at natumba dahil sa enerhiya ng espada ng apoy. Naglaho ang paligid sa gulo. Sa kabilang banda, nasa loob na si Yuan at Zheng Yu sa malaking palasyo ng pagsusulit. Handa na sa pagsusulit si Tayan at Zheng Yu. Nararamdaman nila ang nakakatakot na enerhiya ng espada na bumabalot sa buong mundo. Biglang nagulat sila. Ano ang nangyayari? Mabilis na may isang disipulo mula sa loob ng pintuan ang nagmadaling pumasok. At masigasig na nagulat sa mga matanda sa bulwagan. Mga ginoo at ginang na matanda. Ito ang pulang apoy na espada. May isang kumuha ng pulang apoy na espada ng ninong si Yangdong. Ano? Nagulat sina Prinsesa Taeyon, Zheng Yu at ang mga matanda sa bulwagan. Mabilis papunta sa pader ng espada. Masiglang sigaw ng mga matatandang miyembro ng Reiki Sword set. Agad silang nagmadaling pumunta sa pader ng espada. Samantala, sa lupain ng Reiki Sword set, si Song Ning, ang pinuno ng Reiki Sword set, ay kasalukuyang nagsusumbong kay Yang Cheng, kay Chen Hong at sa mga matatandang ninuno tungkol sa pagdating ng Sword Demon upang hamunin sila. Bigla niyang naramdaman ang nakakabiglang espada na enerhiya na bumalot sa buong mundo. Kasunod nito ay ang pagyanig ng lupa at bundok. Nagtaka si Song Ning. Baka dumating na ang espadang demonyo. Noong panahon, natalo ng kanilang ninuno na si Yang Dong ang espadang demonyo. At tumakas ito. Hindi ko akalain na makalipas ang maraming taon. Hindi ko akalain na lumipas na ang ganitong katagal. Muling lumitaw ang espadang demonyo. Ilang araw na ang nakalipas, nakatanggap ang Li Kejianzong ng hamon mula sa Sword Demon Silay. Dahil sa loob ng Ancestral Land ay hindi makita ang pulang liwanag ng espada sa labas. Akala ni Song Ning na nandyan na ang Sword Demon. Naramdaman ni Yang Cheng ang nakakabiglang espada na enerhiya na bumabalot sa buong kalangitan. Kumikislap ang kanyang mga mata. Hindi ito ang espada na enerhiya ng Sword Demon. Sama kayo sa akin, lumabas tayo at tingnan. Nang lumabas ang mga tao mula sa kanilang lupang sinilangan, nakita nila ang nagliliwanag na pulang liwanag ng espada na sumasaklaw sa langit at lupa. Ito ang liwanag ng espada ng pulang apoy. Ngunit habang nagugulat ang lahat, biglang isang baluti ng espada ang sumabog mula sa punong dambana ng sambahayan ng espadang kulog. At lumipad patungo sa pader ng espada. Ito ang baluti ng pulang apoy na espada na inaalay sa loob ng dambana. Ang baluti ng pulang apoy na espada na matagal nang inaalay sa dambana ay hindi gumalaw hanggang ngayon. Ngunit ngayon ay kusang lumabas mula sa Ancestral Hall. Kahit si Yang Cheng, sa sandaling ito ay hindi maitatago ang kanyang kasabikan. May isang tao na humugot ng Red Flame Sword. Ang Red Flame Sword ng kanyang ama. Sa wakas ay may humugot na. Sa oras na ito, ang Sword Wall. Ang shift ng Red Flame Sword ay lumipad mula sa Ancestral Hall. Pagkatapos ay naging isang pulang apoy na liwanag. Dumating ito sa iyong harapan. Ang pulang espada ay otomatikong pumasok sa scabbard. Ang enerhiya ng espada na bumalot sa buong mundo ay unti-unting naglalaho.
Ang pulang liwanag ng espada sa kalangitan ay unti-unting humupa rin. Yung mga tao tulad ni Lu Chengfeng na naitulak ng enerhiya ng espada ay sa wakas ay nakatayo na ulit. Matapos magpahinga, sila ay nakabangon ng mag-isa. At saka sila ay nagsimulang tumayo ng magulo mula sa lupa. Lahat ay nakatingin sa pulang apoy na espada sa iyong kamay. Na may mukha ng hindi makapaniwala. Lahat ay makikita ito. Na ang taong ito ay walang kahit anong tunay na enerhiya o lakas. Maliwanag na isa lamang siyang ordinaryong tao. Ngunit sa kabila nito, ay nagawa niyang bunutin ang pulang apoy na espada. Maraming mga bihasang tao sa paligid ang nakatitig sa pulang apoy na espada. Laging puno ng pagnanasa ang kanilang mga mata. Ito ang espada niyang Dongjian noong araw. Kung sasabihin nilang hindi sila naaakit, hindi totoo yun. Pero sa harap ng lahat, walang sinuman ang makalapit at makuha ito. Sa pagkakataong iyon, sa wakas, may isang tao na hindi na makapagpigil at gagawin ang hakbang. Biglang sumugod ang isang matandang pinuno mula sa grupo. Patungo sa pulang apoy na espada sa iyong kamay. Ay isang duming mamatay na antas. Nang makita ng lahat ang hitsura ng taong kumilos, sila ay nagulat. Ang kumilos ay isang elder ng pamilya Lu na nasa duming mamatay na antas. Lampas sa antas ng gintong butil ay ang antas ng lila na palasyo. Lampas sa antas ng lila na palasyo ay ang duming mamatay na antas. Isang eksperto sa duming mamatay na antas ay sapat na upang supilin ang isang rehiyon. Nang makita ito ni Lin Feng, siya ay handang lumapit upang makipaglaban gamit ang tatlong anyong pagsasanib. Ngunit sa sandaling iyon, biglang sumabog ang liwanag ng pula ang apoy na espada. Kasunod nito, isang leon na buong katawan ay naglalagablab na apoy ang lumipad mula sa pula ang apoy na espada. Ang malalaking kuko ng leon ay agad na tumusok sa dibdib ng matandang tagapangalaga ng pamilya Lu. Napakabilis ng bilis na hindi ito maagang nareaktan. Nang tumingin ng mabuti ang lahat, ang matandang tagapangalaga ng pamilya Lu ay nahulog mula sa mataas. Isang malakas na tunog ang narinig, hindi na siya bumangon. Ito ay espiritu ng sandata. Espiritu ng pulang apoy na espada. Ang sinaunang kakaibang hayop na pulang apoy na leon. Isang matandang ninuno ng pamilya ang napatingin sa apoy na leon at napasigaw. Ayon sa alamat, ang pulang apoy na espada ay may nakapaloob na kaluluwa ng isang makapangyarihang sinaunang kakaibang hayop, ang pulang apoy na leon. Ngunit hindi maaaring kusang umatake ang espiritu ng sandata. Posible bang siya ang nagpasumo nito? Tumingin si Lu Chengfeng sa matandang Lu at napasigaw siya. Elder Yuan. Ngunit nang makarating si Lu Chengfeng at ang iba sa harap ng matandang Lu, napansin nilang wala ng buhay ang matandang Lu. Nakita ni Lu Chengfeng ang sitwasyon at puno ng galit ang kanyang mga mata. Luminga siya at titig na titig sa iyo. Ikaw. Pinatay mo ang matandang Lu ng aming pamilya. Lahat ng tao sa paligid ay lumingon sa iyo. Ang Lu family ay isa sa pinakamalakas na angkan sa walang hanggan na dinastya. Isang elder na nasa Death Realm ang tinamaan ng shrimp. Hindi ito maliit na bagay. Pero tinanggap mo lang ng walang emosyon. Kung na-shrimp ka, na-shrimp ka. At ano ngayon? Hindi malakas ang boses. Pero malinaw na narinig ng lahat. Nagulat ang mga eksperto sa paligid. Lahat ay may kakaibang ekspresyon. Gusto mo ng tatlo, di ba? Nangitim ang mukha ni Lu Chengfeng. At handa nang ipagawa sa mga tao ng pamilya Lu. Bigla namang may isang malaking grupo ng mga eksperto na lumipad mula sa malayo. Sila ang mga matanda ng Likas Word Sect at ang prinsesang si Taeyeon na sumama. Kasama sina Zheng Yu at iba pa. Malayo pa lang, nakita ni Taeyeon ang hawak mong pula ng apoy na espada. Ang magagandang mata mo ay puno ng kakaibang liwanag. Siya nga, ang henyo sa espada na naglabas ng pula ng apoy. Ay ang batang ito. Si Zheng Yu ay nagmamasid sa hawak mong pula ng apoy na espada. Ngunit siya ay nagmukhang seryoso. Ikaw ba ang naglabas ng pula ng apoy na espada? Isang elder mula sa Likas Word Sect ang tumingin sa iyo ng may pagdududa. Hindi ka rin sumagot. Dumating ang Red Flame Leon sa harap mo at yumuko. Puno ng takot ang mga mata nito. Pagkatapos ay magalang na yumuko. Mumiti ka ng bahagya sa maliit na leon na nakayuko sa lupa. Ikaw, maliit na nila lang. Matagal na tayong hindi nagkita. Hindi pa rin nagbago kahit kaunti. Hinaplos ang ulo ng pulang apoy na leon. Pagkatapos ay may isang kaisipan sa puso. Ipinasok ang pulang apoy na leon pabalik sa loob ng espada. Napatigil ang matandang elder ng Likas Word Sect na nagdududa sa iyo. Sinasabing ang pulang apoy na leon ay napakabagsik ang ugali. Ngayon, paano ito naging ganun kamasunurin sa harap ng batang ito? Biglang dumating mula sa kalangitan ang 10 nakakagulat na liwanag ng espada. Naramdaman ang kamanghamanghang aura ng dumating. Lahat ay nagulat. Si Senior Chen Hong. Agad na nilapitan siya ng lahat ng mga eksperto sa lugar. Kahit sina Taeyeon at iba pa ay hindi naiiba. Si Chen Hong ay disipulo ni Yang Cheng. Napakataas ng kanyang ranggo. At siya rin ang tiyuhin ni Song Ning, ang punong guro ng Likas Word Sect. Tumayo na kayo. Pinatayo ni Chen Hong ang lahat. Tiningnan niya ang paligid. Sa huli, napadpad ang kanyang tingin sa iyo.
Isang nakatatandang miyembro ng Li Kejianzong ang maingat na nagsabi. Mahal na ninuno, ang pulang apoy na espada ay siya pong inalis ng binatang ito. Nakuha ni Chen Hong ang kumpirmasyon. Malalim ang pagkadismaya sa puso. Kakaibang napansin niya na ang batang ito ay isang karaniwang tao lamang. Dati, iniisip niyang susubukan ito. Ang henyo na humugot ng pulang apoy na espada. Upang gawing kanyang disipulo. Ngunit ngayon, wala na siyang ganitong balak. Dahil ikaw ang humugot ng pulang apoy na espada. Sumama ka sa akin upang makilala ang aking guro. Nakangiti ka. Gusto mo ring itanong kay Yang Cheng tungkol sa kalagayan ni Yang Dong. Tumingin si Lu Chengfeng sa'yo na dinala. Naging malungkot ang mukha niya. Mahal na prinsipe. Si Elder Lu Yuan. Isang kamay ang dumating sa likod ni Lu Chengfeng at nagsalita ng may malungkot na tinig. Huwag kang mag-alala, hindi magiging walang kabuluhan si Yuan Bo. At si Taeyon ay hindi maiwasang magtaka sa iyong likuran. Tatay na tiyo. Talaga bang siya ay isang mortal? Si Tae-hong Tao ay napangiti ng mailungkot. Kakaiba, ginamit ko ang bituin ng bituin upang tingnan. Totoo talaga. Talagang kakaiba ang bagay na ito. Ngunit si Zheng Yu ay ngumiti lang ng magaan. Marahil nagkamali tayo lahat. Ang pula na apoy na espada ay kailangan ng mortal na katawan. Tanging ang mga hindi pa nag-aaral ang makakakuha nito. Lahat ay isang patunay. Kahit si Lu Chengfeng ay nagulat din. Ganon nga ba? Di nagtagal. Sumunod ka kay Chen Hong at sa mga nakatatandang tao ng Li Kejianzong papunta sa lupa ng mga ninuno. Ibinuka ni Chen Hong ang mga hadlang ng lupa ng mga ninuno gamit ang kanyang mga kamay. Pumasok ka kasama niya sa lupa ng mga ninuno. Kung ikukumpara sa labas, parang dalawang magkaibang mundo. Tumingin si Chen Hong sa lupa ng mga ninuno na parang paraiso at medyo nagmalaki. Ito ang unang beses mong makakita ng ganitong paraiso, di ba? Ano sa tingin mo? Hindi naman masama ang pinanggalingan ng aming supling ng espada ng kulog at pagsasara, di ba? Ngumiti ka ng may kalmado habang tinitingnan ang tanawin sa harap mo. Medyo ordinaryo lang. Bagamat maganda ang pinanggalingan ng supling ng espada ng kulog at pagsasara. Malayo pa rin sa banal na gubat. Parang ordinaryo lang. Halos mapulikat ang mga matandang tagapagtanggol ng supling ng espada ng kulog at pagsasara. Ngunit si Chen Hong ay nakangiti habang tinitingnan ka. Ang iyong kalmadong ugali ay talagang kahanga-hanga. Sayang lang at karaniwan lang ang iyong talento. Kung hindi, maaari kang maging huling disipulo ko. Hindi ka sumagot, umiti ka lang. Naalala ko noon si Yang Dong na nakaluhod sa harap mo ng 10 araw at gabi. Nang hihingi na maging formal mong disipulo. Ngunit hindi mo siya pinayagan. Pinayagan mo lang siyang manatili sa banal na gubat ng ilang taon. Paminsan-minsan ay nagtuturo ng kaunti sa isa't isa tungkol sa estilo ng espada. Hindi nagtagal. Dinala ka ni Chen Hong sa harap ni Yang Cheng. Tumingin si Yang Cheng sa iyo. Hindi niya maiugnay ang imahinasyon ng isang henyo sa espada na makakapaglabas ng pulang apoy na espada. Matagal na katahimikan, saka siya nag-isip at nagsabi. Dahil nailabas mo ang pulang apoy na espada. Iyan ay iyo na. Sana'y pahalagahan mo ang tabak na ito. Manatili ka na sa Li Kejianzong. Maaari mong suriin ang mga lihim ng espada ng Li Kejianzong. Kahit gaano karami ang matutunan mo, nakadepende sa iyong talento. Kung gaano karami ang matutunan mo ay nakasalalay sa iyong kakayahan. Uminit ang iyong ulo. Hindi ako nandito para sa pulang apoy na espada. Marami pa akong ganitong tabak. Tungkol sa mga lihim ng pamamaraan ng pakikipaglaban, hindi ako kulang. Nagulat sina Yang Cheng at Chen Hong. Ano ba ang ibig sabihin ng batang ito? Hindi ba niya alam kung anong antas ang espada na tiyan? Biglang may malakas na dagundong mula sa kalangitan at lupa. Parang tinamaan ng meteor ang buong lupain, matindi ang pagyanig. Kasunod nito ay isang mayabang na halakhak na umalinggaw sa paligid. Yang Cheng, batang gago. Dumating na ang matandang mandirigmang espada na siksilay. Hindi pa ba kayo lalabas upang salubungin ako agad? Mandirigmang espada na siksilay. Nang bumigat ang puso ni Yang Cheng at Chen Hong. Sa labas ng lupang ninuno, nagulat ang lahat ng mga bihasang lumalahok sa pagsusulit ng marinig ang malakas na tawa. Nagbago ang magandang mukha ni Prinsesa Taeyon. Siya ba ang mandirigmang espada na natalo noon ni Ginoong Yang Dong, ang Diyos ng Espada? Ayon sa alamat, noong panahon ni Xilay, ang Demon Sword ay umabot na sa antas ng Sword Beyond the Heavens. Ngayong muling bumalik, tiyak na nalampasan na niya ang antas ng Sword Beyond the Heavens. Kung matatalo si Ginoong Yang Cheng sa pagkakataong ito, ang libu-libong disipulo ng Li Ke Sword Set ay malamang walang mabubuhay. Sa kalawakan, biglang bumuhos ang napakaraming sword auras. Ang mga espada ay naglalabas ng matinding puwersa ng demonyo. Biglang humampas patungo sa pinagmulan ng Li Kejianzong. Ang buong Li Kejianzong ay nanginginig. Sangkaterbang malalaking bato ang nahuhulog. Ilang mga disipulo ng pamilya na hindi nakaiwas ay tinamaan ng mga bato. Agad na namatay. Nakita ng punong guro na si Songning at sumigaw ng galit. Sobrang pinabilis ang kanyang tunay na enerhiya. Ang espada na may dalang kidlat ay biglang sumabog palabas.
Isang napakalaking kidlat ng espada ang humataw sa kalawakan. Ngunit sa sandaling nahati ng espada ang espada mago, biglang tumaas ang ningning ng espada mago. Nawala ng liwanag ang lahat sa kalikasan. Nakikita si Song Ning na ang napakalaking kidlat ng espada. Parang basurang manok at kabit-kabit na nasira agad. At si Song Ning mismo ay parang tinamaan ng isang malakas na bagay. Diretso itong bumagsak mula sa mataas na lugar patungo sa lupa. Ang espadang demonyo ay tumawa ng mabangis habang papunta sa kanluran. Ang mga langgam ay nanginginig sa bundok. Walang kaalam-alam. Nahulog ka sa tatlong kaluluwa ng espadang demonyo. Sa loob ng isang araw, tiyak na ang iyong kaluluwa at orihinal na espiritu ay magwawasak. Kahit ang isang dakilang lumikha ay hindi ka maililigtas. Nang marinig ang nakakatawang tawa mula sa Western Sword Demon, lahat ay nainip ang loob. Sa oras na iyon, isang eksperto mula sa pamilya ay nagmadaling tumakas. Habang papalayo sa teritoryo ng Reiki Sword Set, bigla siyang nabangga sa isang di nakikitang pader ng espada. Sa susunod na segundo, siya ay naging maraming piraso dahil sa enerhiya ng espada. Ang Western Demon ay nakangisi ng nakatawa. Ang Reiki Sword Set ay nailagay ko na sa ilalim ng aking pinakamataas na array ng espada. Ngayon, walang makakatakas. Nagbago ang mga mukha ng lahat ng naroroon. Ang ibig sabihin ni Giant Moxilay ay hindi lang nila papatayin ang Reiki Sword Set ngayon. Kahit ang lahat ng naroroon ay masasakop din nila. Pahayag ng malakas si Lu Chengfeng. Senior Xilay. Ako si Lu Chengfeng mula sa Lu family. Ang ninuno ko ay si Ludong. Wala kaming kaugnayan sa Reiki Genzong. Pinayuhan kami ni Senior Xilay na umalis. Ngumiti si Zhao Moxilay, hehe. Batang ito, akala mo na kapag inilabas mo si Ludong, makakakaalis ka na. Hanggang dito, ngayon nandito si Ludong. Lahat ng tao, kailangan mong magtiis. Nang marinig ito, biglang nanahimik si Lu Chengfeng. Ngunit sa sandaling iyon, narinig ang mahigpit na tinig ni Yang Chengwei. Yumuyugyog ang siyam na langit. Sunod-sunod na mga nakakagulat na enerhiya ng espada ang sumabog mula sa lupang ninuno. Diretso sa siyam na langit. Ngunit ang Demon's Word sila ay ngumiti ng may paghamak. At agad na kumilos gamit ang isang kamay. Maraming mga espada ng demonyo na parang nagangalit na malalakas na ilog, na may daladalang kapangyarihang sumira sa langit at lupa, bumabagsak ng malakas. Nagbabanggaan ang enerhiya ng demonyong espada at ang kulog sa langit. Parang ang kalawakan ay pumutok sa lakas ng kulog. Maraming itim na usok ang umaangat. Biglang nagdilim ang buong mundo. Ngunit si Yang Cheng sa loob ng sinaunang lugar ay umungol ng bahagya. May isang pilyo ng niebe na dumaloy sa kanyang bibig. Nagbago ng husto ang mga mukha ng mga matatandang ninuno ng Reiki Sword Set. Malinaw na nasugatan na si Yang Cheng sa huling suntok. Tumawa ng bahagya si Sword Demon Silay. Yang Cheng, bata. Kalahati lang ng kapangyarihan ng ginawa ng iyong ama noon ang kaya mo. Ngayon, tiyak na mawawasak ang Reiki Sword Set. Ang Prinsesa Taeyon at ang iba pa na may pag-asa pa kay Yang Cheng. Ay lahat ay namutla ang mga mukha. Maging si Yang Cheng ay hindi makakapigil sa kapangyarihan ng espada. Kaya't hindi ba't lahat sila ay mamamatay dito ngayon? Naramdaman ang nakakatakot na kapangyarihan ng espada na nagtipon sa itaas. Sinabihan si Chen Hong at ang mga nakatatandang tao ng Reiki Sword Set. Gamitin ang lahat ng lakas upang pasiglahin ang Lingtian Sword Formation. Ang Lingtian Sword Formation ang pinakamalakas na sword formation sa Ancestral Land. Ito ay itinakda ng Sword God na si Yang Dong noong mga nakaraang taon. Agad na ang mga nakatatanda ay nagbantay sa kani-kanilang posisyon. Pinisil ni Kiran ang mga galaw ng batas. Na-activate ang Lingtian Sword Formation ng lupang ninuno. Sa buong lakas ng lahat na nagtutulungan. Sumabog ang liwanag ng espada mula sa Lingtian Sword Formation. Parang dagat na espada ang sumaklaw sa langit at lupa. Nagbanggaan ang Sword Demon Sword Mountain at ang liwanag ng Lingtian Sword. Maririnig ang malalakas na tunog ng pagbangga. Nagkapatong ang dalawang panig, walang nanalo. Ngunit kasunod nito, isang gintong liwanag ang lumitaw mula sa bundok ng espada ni Jianmo. Ang liwanag ng espada ni Lingtian ay biglang naputol na parang hiniwa ang gulay. Direktang pumasok ang bundok ng espada ni Zhao Mo sa lupa ng mga ninuno. Kasunod nito, sina Yang Cheng, Chen Hong, at iba pa ay biglang naitulak palabas. Lumakad si Jianmo sa kanluran. Madali niyang nalampasan ang mga mahigpit na hadlang sa lupa ng mga ninuno. At narating ang harap ng templo ng lupa ng mga ninuno. Espiritu ng Diyos. Nakalampas ka na sa pagsubok ng mga Diyos. Hindi makapaniwala si Yang Cheng habang tinitingnan si espadang demonyok silay. Lahat ng mga nakatatandang ninuno ng Li kay Jianzong ay labis na nagulat. Ibig sabihin, si espadang demonyok silay ay isa ng Diyos. Hindi nakapagtataka na naglakas loob siyang sabihing wasakin ang Li kay Jianzong. Kaya pala siya ay naging Diyos na. Kahit gaano pa kalakas si Yang Cheng. Hanggat hindi siya naging Diyos. Sa harap ng mga Diyos, tanging palo na lamang ang naghihintay. Tumawa ng malakas ang espadang demonyo. Tama. Matagumpay kong nalampasan ang pagsubok ng mga Diyos. Naging Diyos na ako.
Tumingin siya sa lupain ng sword sect na parang paraiso. Sayang nga. Pagkatapos ng araw na ito, mawawala na ito magpakailanman. Sa mga sandaling iyon, isang malamig na tinig ang umabot. Kahit walang Diyos na katangian. Naglalakas loob ka pang tawaging Diyos. Nagulat si espadang demonyo. At ang tingin ay napadpad sa iyo. Bata. Sino ka? Ang pangalan ko. Wala ka pang karapatang malaman. Nagtawanan ang espada ng demonyo nang marinig ito. Sa mga taong ito, wala pang naglakas loob na makipag-usap sa akin ng ganito. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nagmukha siyang nakakatakot at nag-angat ng isang kamay. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nagmukha siyang nakakatakot at nag-angat ng isang kamay. Lumapit ka sa akin. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay agad na humihigop sa iyo. Ngunit sa kabila ng iniisip ng lahat na kukunin ka ng espadang demonyo na siksilay, nakatayo ka lang doon na hindi gumagalaw. Paano nangyari iyon? Si Yang Cheng at si Chen Hong at ang iba pa ay nakatitig na parang bilog ang mga mata. Ang kakaibang tanawin na ito ay talagang nagpatanga sa kanila. Pati si espadang demonyok sila ay nagulat at tumingin sa kanyang palad. Agad na umusbong ang liwanag ng demonyo sa kanyang buong katawan. Mas malakas na kapangyarihang demonyo ang biglang humatak muli sa iyo. Pero kahit na ang nakakatakot na mahika ay sumako, ikaw ay nananatiling nakatayo roon ng walang galaw. Si Sword Demon Xi ay nakatingin sa iyo. Naging seryoso ang mukha niya. Sino ba talaga kayo? Ngunit tinapik mo lang ang Red Flame Sword at nagsabi ng kalmado. Kung kaya mong tanggapin ang Red Flame Sword na ito, papayagan kitang makaalis. Habang hindi pa naiisip ni Zhao Moxi kung ano ang ibig sabihin nito, bigla mong itinapon ang pula ng apoy na espada. Hindi naglakas loob si Jian Moxi na maging pabaya. Agad niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan at mabilis na humabol sa pula ng apoy na espada. Ngunit nang malapit na siyang humawak sa pula ng apoy na espada, ang pula ng apoy na espada ay nanatiling hindi gumagalaw. Maging ang kanyang palad ay naitaboy. Direktang tumama sa kanyang dibdib. Lumipad ng pabalik ang buong tao. Sunod-sunod na nabangga ang ilang mga bundok bago tuluyang bumagsak mula sa mataas na lugar. Biglang sumakit ang lalamunan. Biglang sumabog palabas ang itim na likidong nyebe. Bigla kang lumipat sa tabi ni Sword Demon Silay. Tahimik mong tinitingnan siya na mukhang gulo. Hindi pa nga niya kaya saluhin ang espada. At nangahas pang tawaging Diyos. Lahat ng naroroon ay natakot na hindi makapagsalita. Siksilay, ang sining na Diyos ng espada. Hindi niya matanggap kahit isang sulyap mula sa batang ito. Sa pagkakataong iyon, Siksilay, ang sining na Diyos ng espada, ay nagsikap na tumayo. Nakita ka ng may takot at galit. Pagkatapos, ang buong katawan niya ay naging walang katapusang liwanag ng espada. Biglang sumugod sa iyong harapan. Si Yang Cheng, Chen Hong, at ang iba pa ay biglang nagulat at natakot. Ito ang espada ng walang hanggan. Ang espada ng walang hanggan ay isang mas makapangyarihang landas ng espada na lampas sa espada mula sa labas ng mundo. Kaya nitong lampasan ang mga hangganan ng panahon. Matagal nang umiiral sa pagitan ng langit at lupa. Hindi inasahan ni Yang Cheng at ng iba pa. Ang espadang demonyo na dumating mula sa kanluran ay hindi lamang nakamit ang katayuan ng Diyos. Kundi ang landas ng espada ay umabot sa isang napakabiglang antas. Tila ang espada ay handang durugin ang iyong katawan. Ngunit kakaibang bagay ang nangyari. Lahat ng walang hanggang enerhiya ng espada ay nanatili sa loob ng 10 metro sa paligid mo. Parang nakatagpo ng isang hindi matitinag na lakas. Kahit na anong pilit mong umusad, hindi ka makalampas ng 1 pulgada. Bigla mong pinakawalan ang isang malumanay na hininga habang nakatingin ng tahimik. Ang mga walang hanggang enerhiya ng espada ay parang alikabok sa hangin. Biglang naglaho ng walang bakas. Samantala, ang espadang demonyo mula sa kanluran ay pumutok ang buong kasuotan sa katawan. Parang anumang oras ay pwede nang mag-collapse ang katawan ng Diyos. Sa oras na ito, labis na nagulat si Yang Cheng at ang iba pa. Ang lakas ng Sword Demon na Siksilay ay hindi nahihigit sa dating Sword God ng Li Qi Sword Sect na si Yang Dong. Ngunit ngayon, parang aso na nakahiga lang siya roon. Matagal na lumipas. Sa wakas, si Sword Demon Silay ay nahirapang bumangon. Nagmumukha siyang 3 beses na nahihirapan. Puno ng takot ang kanyang mga mata. Sino ka po? Nagawa mo na bang marating ang estado ng tunay na Diyos? Hindi ko alam kung ano ang relasyon mo sa Reiki Gensek. Lahat ng narito ay nagulat nang marinig iyon. Ninginig ang kanilang mga katawan at huminto sa paghinga habang nakatingin sa iyo. Anong nangyayari? Ngunit ikaw ay nagsalita lamang ng dahan-dahan. Ako ay nagmula sa banal na gubat. Hindi masyadong malakas ang boses, medyo malamig. Pero mas nakakatakot pa kaysa sa kidlat ng Diyos. Lahat ng naroroon ay nagulantang at nagising ang isipan. Si Jian Moxilay, nanlalamig ang dila. Wala na siyang anumang naiisip. Umiti ka kay Yang Cheng. Pagkatapos ay kumuha mula sa kanyang storage ring ng isang token at itinapon ito. Nang makita niyang ang token, nanginginig ang kanyang mga kamay. Ito ang token ng aking ama. Agad siyang hindi na nag-atubili. Nagpatira pa sa iyo. Yang Dong, anak niyang Yujian mula sa Li Qi Sword Sect,
ay nananalangin sa Panginoon. Hindi namin alam na darating ang Panginoon. Hindi namin sinalubong ng malayo. Kasalanan ng 10,000. Lahat ng mga matandang ninuno ay nakitang si Yang Cheng ay ganito. Hindi ba alam na ikaw ang pinakamataas na nilalang? Bigla silang natakot at yumuko. Ngunit ikaw ay kalmado lamang na nagsabi. Tumayo na kayo, ang paglabas ko ngayon ay para lang dumaan sa Lee Sword Sect at tingnan si Yang Dong. Biglang lumapit si Sword Demon Silay at yumuko. Kaya pala kayo ang Ginoo mula sa banal na gubat. Ako ay mula sa madilim na demonyo na palasyo. Naway isaalang-alang mo, Ginoo, ang madilim na demonyo na palasyo. Patawarin mo ako, madilim na demonyo na sekta. Nang marinig ito ni Yang Cheng, nagbago ang kanyang mukha. Ang madilim na demonyo na sekta ay isang misteryosong puwersa na lumitaw lamang sa mga nakaraang ilang libong taon. Ngayon, isa na ito sa pinakamakapangyarihang puwersa sa heograpiyang Hingyuan. Tama iyon. Ang madilim na sambahayan ng demonyo. Mumingiti ng mayabang si Zhao Muxilay. Ngunit hindi mo ito pinansin kahit kaunti. Itinaas mo ang kamay at hinuli si espadang demonyok sila sa harap mo. Ang madilim na sambahayan ng demonyo. Hindi ko pa narinig iyon. Pagkatapos ay kumislap ang gintong kidlat sa iyong kamay. Nararamdaman ang nakapipinsalang lakas ng gintong kidlat. Ang mago ng espada mula sa kanluran, ang kanyang mga mata ay parang punit. Sa oras na halos mapiga mo na siya, biglang lumipad mula sa katawan niya ang isang itim na liwanag na parang bola. Kasunod niyan, isang napakalaking itim na kamay ang lumitaw sa langit na parang sumasakop sa buong kalangitan. Matapang. Ako ang matandang nakatatanda sa anino na sekta, ang Dark Demon Sect. Agad na bumaba ang napakalaking itim na kamay na parang sumasakop sa langit at bumagsak sayo. Ang kapangyarihang sumira sa mundo ay nagpakawala ng kasamaan. Mas malakas pa kaya ang walang hanggang espada bago dumating si Sword Demon sa West. Ito ay tiyak na tunay na kapangyarihan ng Diyos. Higit pa sa isang tunay na Diyos ang kakayahan nito. Ngunit ikaw ay nag-igik ng malamig. At basta na lang pinakawalan ang isang suntok. Isang gintong dambuhalang kamao at marka nito. Biglang pinasabog nito ang nakaharang na dambuhalang palad. Ngunit ang gintong marka ng kamao mo ay hindi tumigil. Sa halip na sumabog, tinusok nito ang makakapal na espasyo. Biglang bumagsak sa isang dambuhalang templo na nasa libo-libong milya ang layo. Ang dambuhalang templo ay nagliliwanag. Ang makapangyarihang puwersa ng malaking aray ay sumabog. Sinubukang pigilan ang gintong kamao. Ngunit walang epekto. Makikita na sa ilalim ng gintong kamao. Ang malaking aray ay parang basang pugo na biglang sumabog na parang walang halaga. Ang kamao ay bumagsak sa dambuhalang templo. Ang dambuhalang templo ay parang buhawi ng buhawi. Nabiyak-biyak ito at naging maraming piraso. At sa loob ng templo ay umaalinggaw ang isang sigaw ng galit. Isang anino ang biglang umakyat sa langit. Sa oras na iyon, sa kabila ng maraming espasyo at oras, isang kamay ang pumigil. Isang gintong kamay ang biglang humawak pababa. Yung anino ay tinitingnan ang bumabagsak na palad. Bigla siyang nataranta at nawala ng pag-asa. Sikreto ng pagkawala sa snow. Sikreto ng pagkawala sa ulap. Buksan mo na. Biglang bumagsak ang isang malakas na kamay na parang hangin. Lahat ng bundok sa ibaba at paligid ng templo ay naging alikabo. Binalik mo ang lakas at tahimik na nagsabi. Mukhang nakakatakas ka pa rin ng mabilis. Matapos masaktan ng epekto ng iyong atake. Hindi nag-atubiling gamitin ang espiritu upang maglaho gamit ang snow escape. Tunay na sugatan na. Hindi makakabawi kahit ilang daang taon pa. Kaya ngayon, hindi na kailangan pang habulin ang shrimp. Sa oras na ito, ang espada demon na siksilay ay nakatingin sa iyo. Hindi na muling makakaramdam ng kahit kaunting pagtutol. Marahil hindi alam ng iba kung sino ang nakipaglaban sa iyo kanina. Ngunit malinaw sa kanyang isipan. Pinadaloy mo ang liwanag ng kalawakan na palayok sa iyong mga kamay. Ganap na pinatakbo ang malaking aray. Ang swordsman demon mula sa kanluran ay nagulat at nag-iyakan. Mabilis na lumipad palabas mula sa kalawakan na palayok ang mga gintong eliksir isa-isa. Ang amoy ng gintong pil ay kumalat sa ancestral land. Hindi mapigilan ng lahat ang pagtingin sa gintong pil. Ang demon mula sa kanluran ay nagpatuloy. Isang Diyos na nakalampas sa pagsubok ng mga Diyos. Ay talagang naging mga Diyos na gintong pil. Kayo ay bibigyan ng tig-2 pil. Lumipad ang mga Diyos na gintong pil. At nahulog sa harap ni Yang Cheng at iba pa. Hindi makapaniwala si Yang Cheng sa mga Diyos na gintong pil sa kanyang harapan. Salamat, Ginoong Xi, sa pagbibigay ng pil. Dahil may malaking hadlang sa aming lupain. Kaya't ang mga prinsesa tulad ni Taeon sa labas ng ancestral land ay hindi nakikita ang labanan. Nang malaman nilang pumasok na si Jianmok sila sa ancestral land ng Li Kejianzong. Sila'y nag-alala at nababahala. Ngunit habang ang lahat ay nasa takot at kawalang pag-asa, biglang lumabas si Chen Hong mula sa ancestral land. Mga kaibigan, si Jianmok sila ay natalo na ng mga nakatatanda ng Li Kejianzong. Walang dapat ipag-alala. Tumayo si Chen Hong ng matayog at nagsalita. Ang kanyang boses ay umabot sa lahat ng mga bundok ng Lee Sword Sect. Ang Sword Demon na nanggaling sa kanluran ay natalo.
Biglang nagkaroon ng gulo sa ilalim. Lahat ay nagulat. Ang lakas ni Sword Demon na nanggaling sa kanluran ay napanood ng lahat. Kahit si Yang Cheng at Song Ning ay nagsama, hindi nila ito napigilan. Tumitig si Chen Hong sa iba't ibang eksperto sa lugar at nagsabi, ang pagsusulit ngayon ay normal na isinasagawa. May mga matatandang tagapagsuri na nagmementina ng kaayusan. Pagkatapos niyang magsalita, dinala niya si Song Ning na malubhang nasugatan papasok sa lupain ng mga ninuno. Nang lumayo na sina Chen Hong at Song Ning, muling nag-alsa ang mga tao sa lugar. Posible bang buhay pa talaga si Ginoong Yangdong, ang Diyos ng Espada? At matagal na siyang nagtatago at nag-aaral ng lihim sa kailaliman ng lupain ng mga ninuno ng Lee Sword Sect. Napakabigat din ng ekspresyon ni Taihong Tao. Kahit hindi siya si Yangdong, ang Diyos ng Espada, malamang ay hindi rin magpapahuli sa Diyos ng Espada. Sa Reiki Sword Sect, may ganitong nakakatakot na nilalang. At hindi ito magandang balita para sa akin, ang walang hanggang imperyo. Habang ang Prinsesa Tayan at ang iba pa ay nagtataka at nagdududa. Sa isang primitive na kagubatan sa dimensyon ni Heng Yuan, may isang middle-aged na lalaki na bumaba, at ang kanyang bibig ay nagsusuka ng sariwang niebe. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at hindi makapaniwala. Ang kanyang pinagsama ay ang 79 na walang hanggang banal na katauhan. Ito ang pinakamalakas na banal na katauhan sa pagitan ng langit at lupa. Ngunit ang kalaban ay isang alon lamang ng lakas ng kamao, na nagdulot ng maraming bitak sa kanyang banal na katauhan. Halos ito ay pumutok. Lee Sword Sect. Bulong niya sa sarili. At kinuha ang sulat at piniga ito. Nagbigay ng utos. Lumipas ang isang araw. Dumating ang gabi. Nakatayo ka sa itaas ng pangunahing bulwagan ng Sword Sect ng Like. Tinitingnan ang napakagandang tanawin ng gabi sa ancestral land. Ngunit nag-iisip ka tungkol sa mga bagay-bagay. Ayon kay Yang Cheng, mahigit 40,000 taon na ang nakalipas, tumanggap si Yang Dong ng mensahe mula sa isang misteryosong tao. At pagkatapos ay pumunta siya sa larangan ng digmaan ng mga Diyos. Ngunit mula noon wala nang balita. Nahulog ka sa mga alaala. Noong panahong iyon, sa labanan, ang mga Diyos ay bumagsak. Kahit ang emperador ng langit ay tinamaan ng maraming sugat. Ang tindi ng labanan ay nananatiling nakaukit sa kaibuturan ng iyong isipan. Kahit na ikaw lang ang nakaligtas sa digmaan ng perlas ng Diyos. Ang dahilan kung bakit ka nakaligtas, hindi lang dahil noon pa man ay napakalakas mo na, kundi dahil din sa iyong likas na yaman na Kian Kunding. Sa ganitong paraan, kailangan kong pumunta sa labanan ng mga Diyos. Palagay ko ay may masamang balak, habang iniisip mo ang tungkol sa malaking laban noon. Sa loob ng isa pang malaking bulwagan, lumapit si Chen Hong kay Yang Cheng at sinabi, Guro, ngayong araw sa tabing espada, nang hilahin ni Ginoong Li ang pulang apoy na espada. Sinubukan itong agawin ni Elder Lord Lu Yuan ng pamilya Lu. Ngunit natalo siya ni Ginoong Li. Sinubukan pa ni na Lu Chengfeng at mga eksperto ng pamilya Lu na umatake kay Ginoong Lu. Nakita ni Yang Cheng na nagbago ang kanyang mukha. Bakit ngayon ka lang nagulat sa akin? Ipasa ang utos. Lahat ng mga disipulo ng pamilya Lu ay tanggalin sa Li Kejenzong. Patunayan ni Chen Hong. Pero isipin mo, wala namang masama dito. Naiintindihan ko, Guro. Agad kong ipapagawa kay Song Ning. Samantala, sa isang courtyard ng mga disipulo sa loob ng Lee Sword Sect, ang mga disipulo ng pamilya Lu ay nakapaligid kay Lu Chengfeng na nagdiriwang. Dahil si Lu Chengfeng ay hindi lamang matagumpay na nakapasa sa pagsusulit upang makapasok sa Lee Sword Sect, kundi nakuha rin ang unang pwesto sa pagsusulit. Dahil sa talento ng Batang Panginoon, maaaring tanggapin ni Senior Yang Cheng ang Batang Panginoon bilang kanyang disipulo. Ang mga disipulo ng pamilya Lu sa paligid ay nagingiti ng mapagpuri. Si Lu Chengfeng ay hindi napigilang tumango sa narinig. May ngiti sa kanyang labi. Pagkatapos ay tila may naisip siya. Bigla siyang nagmukhang seryoso. Bantayan ninyo ang batang iyon mula umaga. Kapag umalis siya, hulihin ninyo siya. Huwag siyang saktan. Gusto ko siya na buhay. Ngunit sa oras na ito, isang disipulo ng Lu pamilya ang nagmamadaling pumasok. Mahal na Ginoo, may nangyari. Kaka-receive ko lang ng balita. Inutusan ni Panginoong Song Ning na tanggalin ang lahat ng disipulo ng Lu mula sa Li Kejenzong. Sigurado akong maling balita ito. Punong-puno ng hindi makapaniwala si Lu Chengfeng. Matagal nang maganda ang relasyon ng pamilya Lu sa Lee Sword Sect. At wala namang dahilan si Song Ning para gawin iyon. Tiyak ang balita. Mabilis na ipinaliwanag ng isang disipulo ng pamilya Lu. At iniutos ni Song Ning na lahat ng disipulo ng pamilya Lu ay kailangang umalis sa pintuan ng Lee Sword Sect sa loob ng kalahating oras. Kung hindi, sila ang mananagot sa magiging resulta. Agad na nagalit si Lu Chengfeng nang marinig ito. Nangagaba si Song Ning. Bakit niya ginawa yun? Kinabukasan, sa malayong gilid ng larangan ng mga Diyos, isang karito ng baka ang dahan-dahang naglalakad. Kahit na ang digmaan ng mga Diyos ay lumipas na ng maraming taon. Ngunit ang larangan ng digmaan ay puno pa rin ng mga sinaunang malalakas na pader at hadlang.
Kaya't kakaunti lang ang tao dito. Walang nakikitang kahit isang tao. Naupo ka sa chariot. Tinitingnan ang walang katapusang larangan ng mga Diyos sa harap mo. Magulo ang damdamin. Noong araw, ilang mga kaibigan ang pumanaw dito. Kahit ang buong mundo ay wala na rin. Sandaling tumigil ka, saka hindi mapigilang magsalita. Xiao Jin, tara na. Ang gintong toro na may sungay ng dragon ay dahan-dahang naglakad. Binuksan ng karwahe ang 3 kamatayan sa larangan ng mga Diyos. Pumasok ito sa loob. Sandali lang, naglaho na sa kulay abo na 3 hangin. Tingnan mo ang paligid, ang makapal na 3 hangin ay parang ulap. Nakangisi ang iyong noo. Sa totoo lang, matapos ang maraming taon, dapat ay nawala na ang 3 enerhiya dito. Ngunit ngayon, tila nananatili pa rin itong napakalakas. Maliwanag na may naglatag ng isang napakalakas na kaayusan dito. Kaya't ang 3 enerhiya dito ay patuloy na nag-ipon at hindi natutunaw. Ito ba ang kamay ng dilim na nagtulak sa digmaan ng mga Diyos noon? Sa pag-iisip na ito, nagningning ang iyong mga mata. Sa mga sandaling iyon, isang halimaw na puno ng 3 enerhiya ang sumabog mula sa makapal na enerhiya. Biglang tumalon sa iyo. Ito ang 3 espiritu na nilikha ng 3 enerhiya ng mga Diyos sa larangan ng digmaan. Bukod sa 3 espiritu, mayroon ding 3 lupa. Ang mga 3 espiritu at 3 lupa ay araw-araw na sumisipsip ng 3 enerhiya ng mga Diyos upang mag-aral. Napakalakas ng kanilang kakayahan. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming bihasang sekta sa Hinyon na hindi nagtatangkang pumasok sa larangan ng digmaan ng mga Diyos. Ngunit nang ang 3 espiritu na ito ay lumipad patungo sa itaas ng karwahe ng digmaan, bigla itong huminto. Parang hinugot ng isang di nakikitang puwersa ang hipon. Biglang nagkalat at nawala. Nawala sa pagitan ng langit at lupa. Hindi huminto ang karwahe. Walang kahit kaunting epekto. Lumipas ang isang araw. Dumating ka sa harap ng isang bundok. Ang hugis ng bundok na ito ay kakaiba. Naglalabas ng nakakatakot na hangin. Ito pala ay ang Locking Soul Hell Array. Habang tinitingnan mo ang dambuhalang bundok na ito, nagkaroon ka ng malamig na tingin. Ang Locking Soul Hell Array ay isa sa 10 sinaunang dakilang array. Ang lugar ng laban sa pagpatay sa mga Diyos ay malamang naapektuhan nito. Kaya't ang 3 enerhiyang ito ay hindi pa rin nawawala kahit ilang taon na. Sa halip, mas nag-ipon pa nga. Ang ayon ng array ng Locking Soul Hell ay nasa ilalim ng bundok na ito. Nakatawid ka sa mga bundok at mahigpit na mga hadlang. At hindi nagtagal ay nakarating ka sa isang kakaibang espasyo. Dito ay may mga ilog na umaagos. At sa gitna ay isang napakalaking altar. Sa altar, ang malaking pagsasama ng mga kaluluwa ay umiinog. Ang 3 enerhiya mula sa larangan ng mga Diyos ay patuloy na dumadaloy dito. Ang 3 enerhiya dito ay halos naging material na. Kahit ang mga nasa antas ng dakilang emperador ay agad na nabubulok kapag nakasalamuha ang ganitong dami ng enerhiya. Napatingin ka sa 4 na aninong nababalutan ng 3 enerhiya sa altar. Ang 4 na aninong iyon ay naglalaman ng kamangha-manghang kapangyarihan ng Diyos. Ngunit ramdam ang matinding 3 enerhiya sa kanilang katawan. Malinaw na 4 na nilalang na ito ay nagkaroon ng espiritual na katalinuhan ng 3 mundo. At sa kanilang buhay ay tiyak na mga makapangyarihang tunay na Diyos. Sa itaas ng dakilang emperador ay ang mga Diyos. At sa itaas ng mga Diyos ay ang tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos ay tiyak na ang pinakamataas na nilalang sa Hinyon na dimension. Ngunit ngayon, ang 4 na makapangyarihang tunay na Diyos ay naging mga gihig na alipin. At sa tulong ng malaking pabilog na pagsasanay sa pagkakabihag ng kaluluwa, sila ay nag-ensayo dito araw at gabi. Diretso kang naglakad patungo sa dambana. Ang 4 na tunay na Diyos na gihig na alipin ay tila nakaramdam. Ang 3 enerhiya sa kanilang mga katawan ay nagsimulang mag-alab. Sa susunod na segundo, isang malakas na sigaw ang sumabog. 4 na tunay na Diyos na sinaunang kun ay sabay-sabay na tumakbo patungo sa iyo. Nakita ng Dragon Horn Golden Bull na handa na itong kumilos. Ngunit ikaw ay tahimik na itinaas ang kamay upang pigilin siya. Hindi na kailangan. Ako na ang bahala. Pagkasabi nito, itinuro mo ang daliri sa walang laman na espasyo. Isang di nakikitang puwersa ang humampas na parang alon. Agad na nasaktan ang 4 na kun na alipin. Sabay-sabay na lumipad palabas. Pagkatapos ay ituro mo ang iyong daliri. 4 na sinag ng liwanag ang sumiklab. Pumasok ang mga ito sa noo ng 4 na Diyos. Ang mga hadlang sa isipan ng 4 na Diyos ay agad na naalis. Ang mga totoong Diyos na dati ay umaatungal ay biglang huminto sa pakikipaglaban. Naging tahimik, hindi alam na sa ibang espasyo ng larangan ng mga Diyos. Isang matandang may kasamang masamang hangin ang bumukas ang mga mata. Nagulat ang matanda. May nakapag-alis ba sa kanyang kontrol sa 4 na Ancient Kun? Ang mga Ancient Kun na ito ay itinanim niya noong pumasok siya sa realm ng mga Diyos. Kung naalis, ibig sabihin ang kalaban ay hindi bababa sa isang Diyos din. Nang maisip ito, ang matanda ay napailing at isang kamay ang umusli. Diretsong punitin ang kalawakan. Papunta sa lugar kung saan naroon ang Great Locking Soul Furnace. Tumingin ka sa kawalan ng kalmado. Medyo mabilis ang dating mo.
Binawi mo na ang 4 na sagradong hadlang. Para mahikayat yung nagkokontrol dito na pumunta rito. Naramdaman ng Dragon Horn Golden Ox ang aura niya, tumawa ng nakangisi. Ginoo, hayaan mo na itong tao sa akin. Pagkatapos, panatilihin siyang buhay. Huwag mo na akong guluhin pa. Mag-alala ka, mahal. Hindi kita guluhin. Matapos ang usapan ni Long Jinjiao at Niu, hindi pa rin nagtagal. Biglang may isang tao na lumitaw sa langit. Ito ang matandang nagmamadali. Sa isang tingin, napansin niya na wala kang anuman na lakas ng Diyos o tunay na enerhiya sa buong katawan. Hindi maiwasang magulat at magtaka siya. Ngayon ay gumiti si Dragon Horn Golden Bull. Gitna ng tunay na Diyos. Hindi masama. Hindi lang alam kung anong uri ng Diyos ito. Nagulat ng husto ang matandang si Umo. Nakita ng baka ang kanyang antas. Sino kayo? Hindi ka nagsalita. Ang Dragon Horn Golden Bull ay biglang umangat sa hangin. At dahan-dahang lumapit kay Umo, ang matandang may puting buhok. Ang Dragon Horn Golden Bull ay mabilis na tumakbo patungo kay Umo. Nang makita ito ni Umo, agad siyang nagpalabas ng 2 kamay. 10,000 multo pumatay sa Diyos. Ang nakakamanghang presensya ng mga multo ay umuungal na parang isang dagat ng paglipol. Sa isang iglap, naging 1,000 masasamang multo na tumalon patungo sa Dragon Horn Golden Bull. Ngunit ang Dragon Horn Golden Bull ay hindi man lang tumingin. Diretso ang kabuuan ng kabayong bakal sa harap. Biglang sumabog ang milyong mga gintong liwanag. Parang pagsabog ng araw. 1,000 masasamang espiritu ay natamaan ng gintong liwanag sa isang iglap. At si Umo ay tinamaan din at naitulak palayo. Malakas na bumangga sa isang malaking bato sa malayo. Tinitingnan ni Umo ang Dragon Horn Golden Ox. Nang may takot sa mata, sa gitna ng tunay na kapangyarihan niya, wala na siyang lakas pang makalaban. Nang naisip niya ito, nagdilim ang kanyang mga mata. Naging isang kulay abo na liwanag ang kanyang kamay na sumugod sa iyo. Hindi ko kayang talunin itong baka na ito. Pero ikaw, isang mortal na tao, kaya kong labanan, di ba? Pero sa sandaling malapit nang maabot ni Umo ang iyo, biglang tumingin ka lang ng matapang. At ang nakakatakot na lakas ay parang 10 ulit na kidlat na bumabagsak. Si Umo ay biglang nahulog mula sa mataas na lugar. At malalim na naipit sa isang malalim na hukay. Parang may pakiramdam na nababasag ang kanyang kaluluwa. Tumingin si Umo sa iyo nang may takot. Ang batang ito ay mas nakakatakot pa kaysa sa gintong baka. Ano ba talaga kayo? Tumingin si Umo sa iyo nang may takot. Hindi na siya makakagalaw kahit kaunti. Di nagtagal. Lumapit ang Dragon Horn Golden Bull at ngumiti. Batang ito, noong sinaunang panahon, kahit ang Panginoon ng mga Diyos ay hindi matapang na sumugod sa amin. Sa pagkakataong ito, nasaktan ka man, ay isang biyaya para sa iyo. Panginoon ng mga Diyos noong sinaunang panahon. Nang marinig ni Umo, isang malakas na alon ang bumalot sa kanyang puso. Ano bang uri ng halimaw ang mga ito, amo at tagapaglingkod? Dapat malaman. 10,000 taon na ang nakalipas ay panahon ng malapit na sinaunang. Bago iyon ay panahon ng gitnang sinaunang. Mas matagal pa ay panahon ng sinaunang. Kahit na ang mga nilalang nalampas sa mga Diyos, hindi maaaring mabuhay ng ganito katagal. Habang si Umo ay nag-iisip ng walang kapayapaan. Ngunit tahimik kang nagtanong, ikaw ba ang naglagay ng Lock Soul Purgatory Formation? Niyakap ni Umo ang kanyang lalamunan nang marinig iyon. Ako ang naglagay. Nakuha ko nang hindi inaasahan ang manual ng Lock Soul Purgatory Formation sa Pure God Battlefield. Ngunit medyo sira ang manual. Kaya hindi kumpleto ang pagkakalagay ko. Kaya pala nagtataka ako noon. May depekto ang estruktura ng Locking Soul Hell Formation. Ginoo. Bagamat nag-aral ako ng mga espiritual na sining, hindi ko kailanman pinangarap ang masamang kapalaran. Umaasa akong isasaalang-alang mo ang hirap ng aking pagsasanay. Patawarin mo ako. Natural na hindi mo siya pagkakatiwalaan. Agad siyang nag-flick ng daliri. Isang banal na liwanag ang bumagsak sa loob ni Umo. Sa isang iglap, biglang lumipad palabas mula sa kanyang katawan ang mga espiritu ng galit. Ang mga espiritu ay umaakyat sa langit. At tinakpan ang buong kalangitan ng kakaibang dimensyon. Marahil ay milyon-milyon ang bilang. Hindi inaasahan na ang taong nasa harap niya ay basta na lang pumalo. At napilitang lumabas lahat ng espiritu ng galit sa kanyang katawan. Agad siyang naglagay ng 2 kamay sa posisyon. At nagbago sa napakaraming anyo, naglaho sa kawalang hanggan. Nais tumakas. Ang Dragon Horn Golden Bull ay ngumiti ng may kasiyahan. Pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo at umunga ng galit. Nanginig ang kalangitan at lupa. Sa ilalim ng alon ng ungol ng baka, ang buong espasyo ay patuloy na nagiging pira-piraso. At ang orihinal na nagbago upang tumakas si Umo, ay biglang nahulog mula sa kawalang hanggan. Tumingin sa nalalapit ng mamatay na si Umo. Isang kamay mong hinawakan siya at dinala sa harap mo. Pagkatapos ay ginamit mo ang sining ng paghahanap ng kaluluwa sa kanya. Dahil sa sobrang tagal mong nanatili sa banal na gubat, talagang hindi mo alam ang kalagayan ng inyong na dimensyon ngayon. Ngayon ay tamang-tama na makapag-imbestiga mula sa alaala ni Umo.
Nang makita ang sitwasyon, handa na sanang magsalita si Wumo. Ngunit bigla niyang nakita na ikaw ay kumilos ng walang pake. Isang dambuhalang bughaw na kidlat ang bumagsak mula sa kawalan. Nang makita ang bughaw na kidlat, biglang nagbago ang kulay ni Wumo. Ito pala ay tinatawag na kidlat ng kawalan. Lahat ba ng batang ito ay tunay na mga matandang halimaw mula sa sinaunang panahon? Bago pa niya maisip ng mabuti, ang kidlat ng kawalan ay walang awa na bumagsak kay Wumo. Pagkatapos niyan, bigla siyang nawala ang malay at ang kanyang kaluluwa ay nawala. Pagkatapos, ibinuhos mo ang buong enerhiya niya sa katawan ng apat na tunay na Diyos na sinagukon. Ang apat na tunay na Diyos ay naakit ng kapangyarihan ng Diyos. Sa ilang hinga, ganap nilang nagbago at naging parang buhay na tao. Pagkatapos, niyayakap mo ang kawalan. Ang mata ng siklo. Ibigay mo sa akin. Makikita ang isang napakalaking buhawi sa kawalan. Parang naakit ang apat na kaluluwa sa loob ng whirlpool. Mabilis na pumasok sa katawan ng apat na tunay na Diyos. Ngayon, maaari nating sabihin na maliban sa kakulangan ng Diyos na pagkakakilanlan, nabawi na nila ang lakas ng tunay na Diyos. Mas malakas pa nga kaysa noong buhay pa sila. Pagkatapos, ikaw at ang mga Dragon Horn Golden Bull ay umalis mula sa kakaibang espasyo. Bago kayo umalis, pinayagan mong sirain ni Dragon Horn Golden Bull ang Soullock Hellfire Array Altar. Pagkatapos ay napunta sila sa lihim na pugad ni Wumo para mag-ensayo. Sa mga nakaraang taon, nakakalap siya ng maraming magagandang bagay sa labanan. Kaya't inilagay niya lahat ng mga bagay sa kanyang naoring. At nagsimula siyang magpatuloy sa laban gamit ang kanyang chariot sa harap. Ang apat na tao ay nagbubukas ng daan sa harap ng chariot. Sa tulong ng apat na tao, hindi na kailangang gumamit ng Dragon Horn Golden Ox kapag nakatagpo ng 3 espiritu at 3 kalikasan sa daan. Dahil sa kanilang lakas, diretso nilang pinukol ang apat na tao. Hanggang sa gabi na, patuloy pa rin ang malakas na hangin sa lugar ng labanan ng mga Diyos. Kaya't nagpa siya kang magpahinga sa isang lambak sa harap. Hindi mo alam, malapit lang sa labas ng lambak, may 2 taong paparating. Isang matanda at isang magandang babae. Guro, sa labanan ng mga Diyos, napakahalaga ng 3 hangin. Totoo bang may punong Diyos na Phoenix? Dapat hindi ito peke. May lambak sa unahan. Pumasok muna tayo para makatagpo ng masisilungan sa isang gabi. Bukas na lang tayo magpapatuloy. Dumating ang 2 sa lambak, ngunit nagulat sila sa tanawin sa kanilang harapan. Maliwanag na hindi nila inaasahan na may ibang tao pa sa larangan ng digmaan laban sa mga Diyos. Pinatingin ng matanda ang iyong katawan. Pagkatapos ay magalang na yumuko at sinabi, "Dumadaan lang kami. Gusto lang pumasok sa lambak at magpahinga ng isang gabi. Hindi namin gustong istorbohin kayo." Nang makita ito, umiti ka rin ng masaya. "Walang problema. Saka naman, nakakabored din kami kapag umiinom lang." Habang nagsasalita, naghulog ka pa ng 2 garapon ng alak. Itong alak ay inihanda ko noong wala akong ginagawa. Kahit na hindi ito gawa sa mga mamahaling sangkap. Pero masarap pa rin ang lasa. Buksan ni Hishaw at amuyin. Mahilig siya sa gamot, kaya hindi siya natatakot na may masamang epekto ang alak. Kaya maraming salamat kababata. Pumasok ang alak sa katawan. Bigla itong umakyat na parang isang dragon ng apoy. At may dala itong isang hindi maipaliwanag na lamig. Si Hishaw ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na ginhawa sa buong katawan. Nagulat siya. "Kapatid, ang alak na ito ba ay gawa sa prutas ng yelo?" "Prutas ng yelo." Nagulat si Yuxin. May 2 ice flame fruits din ang Hall of Medicine Kings. At palagi nilang itinatago ito sa pinakamalalim na bahagi ng kayamanan. Kahit sa paggawa ng mga pambihirang elixir, ayaw nilang gamitin ito. Ngunit ang taong ito sa harap namin ay ginagamit ang ice flame fruit para gumawa ng alak. Nagulat kayo, si Xiangzi ay napangiti. Sa totoo lang, gumamit ako ng 100 uri ng sangkap para gawin ang alak na ito. Ang ice flame fruit ay itinuturing na pinakapayak na uri. Narinig ko na talagang may ice flame fruit sa alak na ito. Si Hishaw at Yuxin ay labis na nagulat. Agad silang maingat na muling isinara ang lalagyan ng alak. Pagkatapos ay nahihiyang umiti. "Kapatid, napakamahalaga ng alak na ito. Gusto kong itabi ito at dahan-dahang inumin. Pero hindi mo pa nasabi kung ano ang buhay." Ngunit mumingiti ang Golden Oxhorn Dragon sa matanda. "Batang iyon. Huwag mong laging sinasabi na batang kapatid. Mas matanda ang amo ko kaysa sayo." Ngumiti si Yuxin. "Bakit ang amo mo ay napakabata? Paano maaaring mas matanda siya kaysa sa master ko? Kahit ang alak na iniinom ng master ko ay pwedeng punuin ang langit Diyos na ilog. Ang langit Diyos na ilog ay isang makasaysayang ilog sa walang hanggang mundo ng hinyuan. Nagpapatuloy ng walang humpay. Sumasakop sa ilang kontinente. Sa tingin ni Dragonhorn at Golden Ox, kahit nakatingin pa sila ay may gusto pa rin sabihin. Ngunit pinigilan ka ng iyong pag-iling. Pero seryoso, hindi pa ako nakakita ng gintong baka." Si Yuxin ay tinitingnan ang Dragonhorn Golden Ox. Ang Dragonhorn Golden Ox ay seryosong nagsabi, "Ako lang ang nag-iisang Dragonhorn Golden Ox sa mundo.
Ako ang Panginoon ng lahat ng mga halimaw at ang Diyos ng kulog. Ngumingiti si Yuxin habang tinitingnan ang nagmamayabang na baka. Isang baka lang ang Diyos ng kulog. Nang makita ang eksenang ito, hindi ka rin mapipigil na magbiro. Palagi akong mahilig magyabang tungkol sa baka kong ito. Huwag ninyong pakinggan ang kanyang kalokohan. Ngiti si Yuxin ng bahagya. Pareho naman silang baka. Normal lang na mahilig magyabang. Nang marinig ito ni Long Jiao Jinyu, namula ang mukha niya sa galit. Tatlo silang nag-inuman, kumakain ng inihaw na karne habang nagkukwentuhan. Hindi na malayan ay lumipas ang buong gabi. Nang sumapit ang umaga ng ikalawang araw, marami nang nabawasan sa labas na tatlong espiritu at mga buto ni Kun. Tumayo si Hishao at nagpaalam sa iyo. Mayroon pa kaming mga bagay na kailangang gawin. Paalam na, paalam na. Salamat sa alak na ibinigay ni Ginoong Li. Lubos ang pasasalamat ni Hishao. Napaisip siya sandali at kumuha ng isang libro mula sa kanyang dibdib at sinabi, "Naitala sa aklat na ito ang ilan sa aking mga pananaw tungkol sa pharmacology. Pakiusap, tanggapin mo ito, Ginoong Li." Napatingin si Yuxin nang makita iyon. Ang aklat na ito ay isang obra maestra mula sa aking guro. At ibibigay pa niya ito sa isang batang kakilala lamang niya. Tumingin ka sa aklat na hawak ni Hishao. Umiti ka at tinanggihan ito. Marami na akong mga aklat tungkol sa pharmacology sa aking silid-aklatan. Ibalik mo na lang. Halos lahat ng lihim na aklat ng lihim na lambak ng parmasya noon ay hawak mo. At kahapon, nalaman ni Chao mula sa alaala ni Wumo na ang templo ng hari ng parmasya ay itinatagpala ng isang panlabas na disipulo ng lihim na lambak ng parmasya noon. Nagulat si Hishao nang hindi mo tinanggap. Kung ganoon, kapag may oras ka, huwag kalimutang bumisita sa templo ng hari ng parmasya. Tiyak na sasagutin ka ni Hishao ng masarap na alak. Matapos umalis ang dalawa, ikaw ay tumayo na rin at umalis kasama ang Long Jiao Jinyu sa dalisdis. Ang gumo ay hindi nagtagal sa pag-aayos ng malaking aray ng Lock Soul Hell. Malinaw na hindi ito ang sanhi ng kanyang Lock Soul Hell array. Kaya kailangan pang alamin ang tunay na dahilan. At hanapin ang kalagayan ni Yang Dong. Habang naglalakad sa battlefield ng Diyos ng Pearl, biglang nagsalita si Hishao. Si Yuxin, ano sa tingin mo tungkol sa batang iyon? Nang marinig ni Yuxin, hindi maiwasang lumitaw sa isip niya ang iyong imahe. Parang malalim na kalangitan sa gabi na hindi mo maintindihan. At siya ay matalino. At siya ay matalino. Parang alam niya ang lahat, at ang apat niyang mga tagapangalaga ay kakaiba rin. Ang laman sa kanilang katawan ay parang bagong tumubo. Tumango si Hishao. Tumango si Hishao. Kumikinang ang mga mata. Hindi alam kung ano ang iniisip. Kasabay nito, dumating kayo sa harap ng isang gubat. Ito ang kilalang itim na bilang gunggubat sa digmaang ng mga Diyos. Mga matatayog na sinaunang puno ang diretsyo ang taas patungo sa langit. Ang buong kagubatan ay puno ng kakaibang hangin. Naalala mo ba na dito bumagsak ang Panginoon ng mga Diyos noon? Ngayon, apat na tunay na Diyos ang nagbubukas ng daan sa unahan. Ang gintong karwahe ng toro ay pumasok sa itim na gubat ng walang sagabal. Ngunit hindi pa kayo matagal sa loob ng itim na gubat. Narinig ninyo ang isang ungol ng hayop. Napakalakas ng tunog, parang malakas na kulog sa langit. At ito pala ay isang kabayong may espiritu ng kidlat. Ang lilingma ay isa ring sinaunang halimaw. Kaya't sinabi mo sa Dragon Horn Golden Bull, "Mag-ingat ka. Tara't tingnan natin." Nang marinig ng Dragon Horn Golden Bull, agad itong tumungo sa direksyon ng ungol ng hayop. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa lugar. Nakita nila ang apat na kalalakihang nakasuot ng itim na balabal na umaatake sa dalawang lilingma. Ang dalawang tao ay nakatayo sa tabi upang pigilan si lilingma na makatakas. Ngunit makikita ang mga taong ito na may malamig na ngiti sa iyong labi dahil ang mga tao sa kabilang panig ay mga tao ng Dark Demon Sect. Isang dalubhasa mula sa Dark Demon Sect na nakatayo sa tabi ay mabilis na napansin kayo. At agad na nagmartsa ng may kayabangan patungo sa harap ng karwahe. Kami ay mga nakatatandang miyembro ng Dark Demon Sect. Ang dalawang Thunder Spirit Horse na ito ay pag-aari ng aming Anmo Sect. Pakiusap, umalis na kayo. Mabait na ang sinabi niya. Kung ayon sa karaniwang estilo ng Anmo Sect, matagal na sana nilang ginamit ang puwersa para alisin kayo. Mababa ang tingin ni Dragon Horn Golden Bull habang nagsalita ng malamig. Paano kung hindi kami umalis? Tahimik na bumagsak ang boses. Nagitim ang mukha ng isang eksperto mula sa Dark Demon Sect. Sa oras na iyon, isang iba pang eksperto mula sa Dark Demon Palace ang lumapit. Huwag umalis. Kung hindi, isusubo ka namin at gawing beef jerky. Magandang lasa siguro yun. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang nagliwanag ang paningin niya. Nabato siya ng ulo ng Golden Bull na may sungay ng dragon at hita. Yung eksperto mula sa Dark Demon Palace ay naitapon at nabasag ang ilang matatayog na sinaunang puno. Nang bumagsak ito sa lupa, ang buong mukha ay durog at malabo. Ang iba pang mga eksperto ng Anmudian ay nanlumo. Sa mga nagdaang taon, mabilis ang pag-unlad ng Anmusong. Ang kanilang kapangyarihan ay kumalat sa ilang dosenang kontinente ng hingyuan na dimensyon.
Kahit ang maraming emperador ng mga imperyo ay nagbibigay galang sa kanila ng tatlong bahagi. Hindi pa sila kailanman ginawang ganito. Nakangisi silang nagtatanong sa iyo. Bata pa. Anong angkan ka? Alam mo ba na ang ginagawa ninyo? Magdadala sa pagkawasak ng inyong angkan. Ngumingiti ka lang ng walang pakialam. Pagkawasak ng angkan. Gusto kong subukan talaga. Nagkatinginan ang tatlong tao sa Dark Demon Palace. Biglang bumangon ng biglaan. Sabay na sumugod ang kanilang mga magic sword. Ang lakas ng kanilang mga espada. Mas malakas pa kaysa sa nakaraang Demon Sword West. Ngunit sa sandaling tumama ang mga espada nila. Tatlong silhouette ang sumugod. Sila ang tatlong tagapagtanggol ng tunay na Diyos. At hindi gumamit ng armas ang tatlong ito. Hinarap ang nakakagulat na enerhiya ng espada ng kalaban gamit ang isang suntok. Nang sabay-sabay na tumama ang tatlong suntok ng tatlo. Biglang umalingaw ang paligid. Parang bubukas ang espasyo. Sa isang iglap, nabasag ang enerhiya ng espada ng tatlong tao mula sa Dark Demon Sect. At hindi tumigil doon. Diretsyong tumama sa ilang tao. Diretsyong napalipad sila ng malayo. Muling bumagsak ng malakas sa lupa. Tunay na makapangyarihan. Ang dalawang iba pa na umaatake sa matatandang kabayo ng kidlat ay nakita ito. Hindi na nila pinansin ang dalawang kabayo ng kidlat. Agad silang lumipad papalapit. Ang dalawang kabayo ng kidlat ay natakot at tumakas. Hindi mo rin pinigilan nang makita mo iyon. Bagaman ang mga kabayo ng kidlat ay sinaunang kakaibang uri. Ngunit malayo ang agwat kumpara kay Dragonhorn Golden Bull. Sino ka? Nagulat ang dalawang matatandang leader ng Dark Demon Hall habang tinitingnan ka. Ang batang ito, pati ang mga tagapangalaga niya ay mga tunay na makapangyarihang Diyos. Sabi mo ng kalmado. Iyan ba ang inyong leader na nasugatan ilang araw na ang nakalipas? Nanginginig ang mga matatanda. Malubha ang sugat ng kanilang leader. Maliban sa mga tao sa loob nila, walang nakakaalam. Paano nalaman ng batang ito? Biglang naisip nila ang isang posibleng paraan. Biglang nagbago ang kanilang mga mukha. Baka ang batang ito ay hindi ka rin masyadong nagbigay paliwanag. Lumitaw ang kalangitan at lupa ding sa kamay niya. Isang nakakatakot na puwersa ng paglusob ang nagsimula sa bunganga nito. Sa isang iglap, nilamon ang 6 na tao sa madilim na palasyo. Mabilis silang naging mga gintong pilak ng mga Diyos. Binigyan mo ang 4 na gwardiya ng 10 piraso bawat isa. Ang mga gintong pilak na ito ng mga Diyos ay malaking gamot din para sa kanila. Hindi pa malayo ang dalawang kabayong kidlat. Sundan natin sila. Ngumiti si Dragonhorn Golden Bull. CJ, sundan natin sila. Ang 4 na bagong nasupil na tunay na Diyos ay wala pang sakay. Ang dalawang kabayong espiritu ng kidlat ay bagay naman. Kaya't sinundan ni Dragonhorn Golden Bull ang mga bakas ng kabayong espiritu ng kidlat. Hindi nagtagal ay nakita niya ang dalawang kabayong espiritu ng kidlat. Ang dalawang kabayong espiritu ng kidlat na ito ay pinagsama-samang nilusob ng ilang matatandang leader ng Dark Demon Sect. Kaya't hindi sila mahina ang lakas. Nakita mo na may mga taong humahabol pa. Biglang kumislap ang kidlat sa buong katawan mo. Sa susunod na sandali, dumagsa ang napakaraming banal na kidlat papunta sa iyo. Tumingin ka sa mga dumadagsang banal na kidlat. Agad na pinutok ng dalawang tunay na Diyos sa likod mo ang kanilang mga kamao. Diretsyong pinutol ang mga banal na kidlat. Pagkatapos ay isang hakbang silang lumapit sa harap ng dalawang espiritu ng kidlat na kabayo at pinalo ng isang palad. Ngunit kontrolado nila ang lakas ng kumilos sila. Kaya ang dalawang kidlat na kabayo ay nawalan lamang ng lakas na lumaban. Pagkatapos ay nahuli sila ng dalawang tunay na Diyos. Ngunit napakahirap pakainin ang mga halimao sa antas ng Diyos. Lalo na ang mga sinaunang kakaibang uri tulad ng kidlat na kabayo. Ngunit isang bahagyang pindot lang ng iyong daliri. Nakita ng lahat ang dalawang gintong liwanag na pumapasok sa katawan ng kidlat na kabayo. Pagkatapos ay mabilis na huminahon ang dalawang kidlat na kabayo. Hindi magtatagal. Nalaman mo mula sa alaala ng dalawang bagyong kabayo ng kidlat na mayroong multiple na espasyo sa loob ng madilim na gubat. Sa loob ng mga multiple na espasyong ito, may maraming misteryosong lugar para makahanap ng mga pahiwatig tungkol kay Yangdong. Di nagtagal, nakita mo ang isang pasukan sa isang kakaibang espasyo. Nakasil ang mga pasukan na ito sa kakaibang espasyo. Ganap na nagkaisa ang espasyo nito sa buong gubat ng itim na rehiyon. Kaya kahit ang mga dalubhasa sa antas ng Diyos ay mahihirapang matagpuan ang mga pasukang ito. Pagkapasok mo sa lagusan ng kakaibang espasyong ito, itinaas mo ang kamay mo at iginuhit sa kawalan. Agad na umalingaw ang malalakas na tunog sa kawalan. Parang kurtina na bumukas ang lagusan ng kakaibang espasyo. Ang mga kakaibang espasyong ito ay parang isang bagong maliit na mundo. Malalim mong tinitigan ang pinakaloob ng kakaibang espasyo. Muling 3 beses na naman. At dito sa Kuo, mas malakas pa ang 3 beses kaysa kay Wumo noon. Sa tahimik na espasyo, dahan-dahang umaandar ang chariot. Biglang isang dambuhalang kuko ang lumitaw sa kalangitan. Hinahampas ang chariot, at ang paligid ng kuko ay pinalilibutan ng masamang kidlat. Habang nakikita ang madilim na dambuhalang kuko na bumabagsak,
4 na tunay na Diyos na mga mandirigma ang agad na lumipad at humarap dito. 2 puwersa ang agad na nagbanggaan. Hindi nagtagal ay nakita ang isang kidlat na dragon na bumagsak mula sa kailaliman ng kawalang hanggan. Talagang tunay na Diyos. Ang dragon ng kidlat ay nagsalita ng tao. Ang boses ay parang kulog. Ngunit matapos pilitin ito ng ilang tunay na Diyos, hindi sila tumigil. Muli silang lumapit sa harap ng dragon ng kidlat at naglaban. Bagamat ang nilalang na ito ay isang sinaunang uri ng Tyrannosaureo. Pero hindi pa ito nasa antas ng tunay na Diyos. Katatapos lang ito sa yugto ng huling bahagi ng Diyos. At ang ilang mga tunay na Diyos na bagong nagsanib ng espiritu ni Wumo ay hindi pa ganap na nakakontrol ang lakas ng medium na yugto ng Diyos. Kaya't isang tao, isang hayop, isang oras ang laban ay mahirap tukuyin kung sino ang panalo. Ang sungay ng dragon at ang ginto na toro ay tumingin sa naglalakihang Tyrannosaureo at kumaway ng ulo. Ang lahi ng dragon ay medyo purong-puro pa rin. Sayang, ang mga kasanayan sa pagsasanay ay masyadong mahina at magulo. Ngunit ikaw ay nakatingin sa kailaliman ng espasyo at tahimik na nagsabi, "Nais mo bang patuloy na manood?" Maliwanag na nagulat at naguluhan ang kabilang panig. Nagkaroon ng katahimikan. Pagkatapos, isang anino ang lumipad papunta sa kanila. Napakabilis. Sa isang kisap mata, nandyan na siya sa harap ng lahat. Bagamat mukhang nasa 30 taon na siya. Pero ang kanyang aura ay napakakapangyarihan. Huangquan Demon Sect. Nang makita ang suot ng kalaban, sabi niya, "Sa kasalukuyan, may 46 na sekta at hindi mabilang na mga angkan sa Hengyuan Realm. At ang Huangquan Demon Sect ay kabilang sa top 5. At ang tao pang dumating ay si Suxiu, isa sa mga matandang tagapagtatag ng Huangquan Demon Sect. Isang eksperto na nasa huling yugto ng tunay na Diyos. Ang leyon sa likod na iyon ay ang kanyang kabayo. Si Suxiu ay tahimik na tumingin sa iyo at sa Dragon Horn Bull. Pagkatapos ay bigla siyang kumilos. Maraming mga enerhiya ang umakyat mula sa kanya. Bigla itong bumalot sa iyo at sa Dragon Horn Bull. Ang sinanay ni Suxiu ay ang Huangquan Demon Technique. Napakasama nito. Kahit na ang isang tunay na Diyos na master ay unti-unting mababago. Ang mundo ng impyerno ay sumakop sa langit at lupa. Biglang lumapit kayo sa harap ko sa isang iglap. Pero sa sandaling iyon, biglang huminto ito. Makikita ninyo na may mga di nakikitang gintong liwanag na lumitaw sa harap ninyo. Sa ilalim ng di nakikitang gintong liwanag na ito, hindi na makalakad pa ang mundo ng impyerno kahit 1 pulgada. Napapailing si Suxiu. Anong klaseng kapangyarihan ito? Maganda ang mga kasanayan ng huling daigdig na mahika. Sayang, hindi ka paganap na nakakapagsanay. Sabi ng Dragon Horn na may pagmamataas. Pagkatapos, ang malaki niyang sungay ay nakaturo sa kawalan. Biglang sumabog ang isang napakalaking kulog na gintong kidlat. Sa ilalim ng napakaraming gintong kidlat, makikita na ang halimaw na enerhiya ng huling daigdig ay biglang naglaho. Ang buong katawan niya ay tinulak ng malakas na kidlat papunta sa kailaliman ng lupa. "Sino kayo?" Tinutukan ni Suxiu ng takot ang mga tao sa harap niya. "Wala kang pakialam na magsalita pa. Huhulihin ang kalaban at susuriin ang kaluluwa." Mabilis na natapos ang pagsusuri ng kaluluwa. Si Suxiu ay mas walang kalaban-laban kaysa kay Wumo. Wala kang pagdududa na tinawag ang kidlat ng kawalang katiyakan. Diretso niyang pinasabog ang kanyang kaluluwa sa mga piraso. Makalipas ang kalahating araw, kayo ay umalis na sa kakaibang espasyo. At nakuha niyo pa ang lahat ng nakalap ni Suxiu sa labanan ng mga Diyos. Pero ikaw na nakakuha ng maraming pakinabang, nakakunot ang noo. Dati ay nag-iisip din ako tungkol sa paghahalughog kay Suxiu. Para makita kung makakakita ako ng impormasyon tungkol kay Yang Dong mula sa kanyang alaala. Pero hindi ko inasahan na si Suxiu at Wumo Yixiang ay walang ideya tungkol kay Yang Dong. Kaya kailangan pang magpatuloy sa paghahanap. Ngunit sa kabilang panig, si He Xiao at Yuxin ay nagmamadaling tumakas mula sa isang kakaibang espasyo. Kakatakas lang ng dalawa mula sa kakaibang espasyo. Nakita nila ang isang napakalaking phoenix na may gintong apoy na lumipad mula sa kakaibang espasyo. Bumuka ang bibig ng malaking phoenix. At bumuhos ang napakaraming gintong apoy ng phoenix mula sa langit. Nagbago ang kulay ng mukha ni He Xiao. Buong lakas na pinipilit ang buong katawan. Mga apoy ng meteoro. Nagmumula ang lakas ng Diyos. Para siyang naging isang apoy na meteoro. Kasabay ni Yuxin na tumakas sa himpapawid. Kagagaling lang nilang makalayo. Narinig nila ang malakas na pagbagsak sa likod nila. At nakita nila sa likod na may isang malawak na lugar na. Lahat ay nalunod sa apoy ng mga phoenix sa langit. Lahat ng nasa mundo ay nasunog. Pero sa kabutihang palad, hindi na nagpatuloy ang phoenix na humabol. Matapos ang isang atake, bumalik ito sa kakaibang espasyo. Kahit na ganoon, nagpatuloy pa rin silang magtakas ng matagal. Hanggang sa masiguro nilang hindi na humabol ang phoenix. Nakakahinga siya ng maluwag, ngunit agad siyang naharap sa matinding lungkot. Nahanap na niya ang punong Diyos ng phoenix. Ngunit hindi niya inasahan na may ganitong nakakatakot na phoenix na nagbabantay. Ang phoenix na ito, hindi ba't si Sanjin Huang? Naalala ni Yuxin ang nakaraang eksena.
Nananabik pa rin siya. Ang posisyon ng Busan Jin Huang sa lahi ng Feng Huang ay katumbas ng 9 na kuko ng gintong dragon sa lahi ng dragon. Ito ang pinakamataas na nilalang sa lahi ng Feng Huang. Hindi pa rin mapawi ang kaba ni Xiao Tongxiang. Tunay nga itong Busan Jin Huang. At baka ito na ang rurok ng huling yugto ng tunay na Diyos. Lubos ang pagkabigla ni Yuxin. Ano, ang tunay na Diyos sa tuktok ng huling yugto, ang 3 gintong Phoenix. Kaya huwag na nating asahan pa yung Phoenix Divine Tree. Yung Phoenix na ito ay ayaw magpapakita sa atin. Kahit pa may 10 buhay tayo, hindi pa rin tayo makakatakas. May problema sa XS Meridian mo, maghahanap pa tayo ng ibang paraan. Ngayon, bumalik muna tayo sa halamanan ng dato ng gamot. Lumipas na ang mahigit 1 buwan. Sa ilalim ng labanan ng mga Diyos, sa isang bahagi, tahimik mong tinitingnan ang walang katapusang mga rune ng malaking bitag sa harap mo. Ito ay isang spell formation na nawala na mula pa noong sinaunang panahon. Tinatawag itong 9 Extremes Burial God Formation. Sa nakalipas na mahigit 1 buwan, pinagsama-sama mo ang iba't ibang mga pahiwatig upang hanapin ang katotohanan sa pagkawala ni Yang Dong. Sa wakas, narito ako. Si Dragon Horn Golden Bull ay natigilan habang tinitingnan ang walang katapusang mga rune ng malaking bitag sa harap niya. Sino ang may ganitong kalaking halaga? Talaga namang naglatag dito ng napakalaking siyam na huling libingan ng mga Diyos na pagsasama. Kapag tiningnan ng mabuti, may mga kakaibang disenyo ng bulaklak sa ilalim ng mga ritual sa lupa. Ito ay bulaklak ng multo. Ayon sa alamat, sa bawat pagkakataon na ang siyam na huling libingan ng mga Diyos ay sumisipsip ng kaluluwa mula sa isang Diyos na higit sa antas ng Diyos. Isang bulaklak ng multo ang mabubuo. Ngayon, sa loob ng siyam na huling libingan ng mga Diyos, napakaraming bulaklak ng multo. Ipinapakita nito na ito ay naitayo na bago ang digmaan ng mga Diyos. Dahil makikita mo na ang mga bulaklak ng multo ay nagtipon ng maraming taon. At dito ay isang saradong espasyo ng labanan ng Diyos ng Perlas. Ang siyam na nakamamatay na dambana ng mga Diyos ay kayang sumipsip ng napakaraming kaluluwa ng mga Diyos na higit pa sa antas ng Diyos. Tanging sa panahon ng labanan ng Diyos ng Perlas. Noong panahong iyon, ang walang bilang na mga Diyos at tunay na Diyos na nahulog sa labanan ng pagpatay sa Diyos. Kahit na mga bihasang higit sa mga Diyos, ang kanilang mga kaluluwa ay sinipsip ng siyam na nakamamatay na dambana ng mga Diyos. Tunay ngang ang digmaan ng mga Diyos ng Perlas noon ay isang panlilin lang. Ilang sandali pagkatapos, dahan-dahan kang pumasok sa malaking bitag kasama ang ilang tao. Habang lalalim kayo, lalo kang nagiging seryoso ang mukha. Dahil dito sa lupa ay may mga bulaklak ng multo. Ang ilan ay bagong buo pa lamang. Noong pumasok si Yang Dong sa larangan ang digmaan ng mga Diyos. Kung napadpad din siya dito, mukhang masama ang kapalaran nito. Nang maisip ito, pinabilis mo ang takbo ng Dragon Horn Bull. Hindi nagtagal ay nakarating na kayo sa sentro ng laban. Ang kian kunding sa iyong kamay ay bumagsak mula sa karwahe. Bigla mong kinuha ito, kasabay ng iyong atake. Ang kapangyarihang kayang magwasak sa mundo ay agad na sumiklab sa maraming espasyo. Nanginginig ng malakas ang buong larangan ng digmaan ng Perlas na Diyos. At ang sentro ng dakilang hukbo ng siyam na wakas ay biglang sumabog. Pagkatapos ay tuluyang nawasak ang buong sentro ng hukbo. Pinalitan ito ng isang nakakatakot na malalim na hukay na mailawak na 10,000 milya. Agad mong inihampas ang iyong mga kamay. Maraming mga simbolo ng hukbo ang mabilis na lumipad palabas. At naging mga sinag ng Diyos na sumanib sa kalawakan. Ito ang dakilang hukbo ng makapangyarihang dragon. Maaari nitong supilin ang lahat ng masasamang espiritu. Basta't lumitaw ang taong nag-ayos ng siyam na kamatayan ng Diyos na pagsasama o ang kanyang mga kasama. Automatikong maa-activate ang lihim na malaking pader ng dragon ng langit. Gusto kong makita kung sino talaga ang nag-ayos ng siyam na kamatayan ng Diyos na pagsasama. Tara na, matapos maihanda ang lahat. Umalis ka na kasama sina Dragon Horn at Golden Bull mula sa espasyong ito. Pero sa pagkakataong iyon, biglang ang Dragon Horn Golden Bull ay amoy-amoy ang paligid. At biglang nagulat at nagsalita. Ang napakalinaw na apoy ng Phoenix. Kahit na hindi ito nakikita ng mata, pero nararamdaman niya pa rin ang malakas na apoy ng Phoenix na naglalakbay sa vacuum. Sa oras na iyon, nagsalita ka upang paalalahanan. Ito ay ang apoy ng Sansansin Phoenix. Pagkatapos ay ginabayan mo ang ilang tao papunta sa isang bakanting lugar sa harap at huminto. Agad na hinawakan mo ang walang laman sa harap ng bahagya. Biglang yumanig ang espasyo. Lumitaw ang isang pasukan ng ibang dimensyon. Ngunit pagpasok mo lang sa espasyong ito, isang naglalagablab na apoy ang sumalubong. Kung titignan mo, ang buong espasyo ay napapalibutan ng banayad na apoy. Tama nga, ito ang busagintong apoy. Ang busagintong apoy ay isang uri ng apoy ng Phoenix. Isa rin ito sa pinakamalakas na apoy sa buong mundo. Ang 4 na tunay na Diyos ang nangunguna sa unahan. Agad na napigilan ang busagintong apoy. Hindi nagtagal. Nakita ng ilan ang isang banal na punong nagliliyab sa buong katawan. Ayos ah. Puno ng Phoenix.
Nakamamanghang baka ng dragon horn. Ang puno at mga sinaunang halimaw ay pareho may mga kakaibang pangitain ng langit at lupa. At ang puno ng phoenix ay walang duda ang pinakamataas na nilalang sa mga puno. Ito ay likas na may apoy ng phoenix. At tinatawag ding punong ninuno ng lahi ng phoenix. Habang humahanga ang baka ng dragon horn, biglang umingay ang sigaw ng phoenix na umabot sa langit at lupa. Pagkatapos ay nakita namin ang isang phoenix na naglalagablab ng apoy mula sa punong Diyos. Yung pakpak ng phoenix na ito ay kasinlaki ng isang bundok. Sa huli ng tunay na Diyos, nasa rurok na. Nang makita ang apoy na phoenix na ito, medyo nagulat ka rin. Sa kasalukuyang pinakamalakas na 10 eksperto sa kontinente ng Hengyuan, may ilan na nasa huling yugto lang ng tunay na Diyos. Sa larangan ng mga Diyos, nagtatago pa sa isang tunay na Diyos sa rurok ng huli nitong yugto, ang Busa Jin Huang. Nang bumuka ang bibig ng Busa Jin Huang, ang napakaraming Busa Jin apoy ay parang malakas na ulan na bumuhos mula sa itaas. Habang tinitingnan ang bumuhos na Busa Jin apoy, sabay-sabay na kumilos ang 4 na tunay na Diyos. Ang napakaraming Busa Jin apoy ay sabay-sabay na nawasak. Kahit na ang Busa Jin Huang ay nasa rurok ng huli nitong yugto. Ngunit sa ilalim ng pagsasama ng 4, kaya nilang pigilin ang isang malakas na atake mula sa kalaban. Hindi makapaniwala ang Golden Phoenix. Ngunit bago pa ito makapag-react, muling umatake ang 4. At sa pagkakataong ito, bawat isa sa kanila ay nagbuo ng isang higanting anino ng elepante. Divine Elephant Fist. Nakita ng Golden Phoenix ang higanting anino ng elepante sa likod ng 4 at napasigaw. Sino kayo? Kayo ay handa. Ano ang relasyon ninyo sa dakilang santo at demonyo? Hindi nakakagulat na nagbago ang kanyang mukha. Dahil ang pinagmulan ng Heavenly Phenomenon Divine Fist ay talagang nakakagulat. Noong mga panahong iyon, may isang walang kapantay na nilalang. Ginamit ang Heavenly Phenomenon Divine Fist para supilin ang Hengyuan na dimension. Tinatayang walang kalaban sa loob ng 3 panahon. Ang nilalang na ito ay tinawag ng mga tao bilang dakilang santo at demonyo. Siya ang banal sa mga demonyo. Itong Heavenly Phenomenon Divine Fist. Siyempre, ito ay iyong ipinasa sa 4. At ang katawang iyon na itinuturing na banal na demonyo. Noong mga panahong iyon ay nanatili din sa aking banal na gubat. Ang kanyang Heavenly Phenomenon Divine Fist. Ay ako ring nagturo ng personal. Hindi karapat-dapat si Sword God Yang Dong na maging aking nakatala na disipulo. Ngunit masasabi kong ang Saint Demon ay isa sa mga nakatatandang disipulo ko. Hindi pinapansin ng ilang tunay na Diyos ang pagkabigla ni Busan Jin Huang. Biglang nagsimula silang umatake ng sunod-sunod. Napilitan si Busan Jin Huang na umatras ng paulit-ulit sa mga atake. Hindi rin naman mahina ang laban ng 4 na tunay na Diyos. Ngayon ay ginamit pa nila ang Tianxiang Shenyuquan. Lalong tumaas ang kanilang lakas. Isang simpleng Busan Jin Huang lang ay hindi makakataka sa kanilang laban. Di naglaon. Si Busan Jin Huang ay na-shock at ang kanyang espiritu sa loob ay nag-oscillate. Lubhang mahina. Si Busan Jin Huang ay handa nang makipaglaban ng buong lakas. Ngunit biglang napansin na malapit lang ang Long Jiao Jinyu at ikaw ay nanonood lang ng palabas. Agad na napuno ng galit. Ipinagpag niya ang kanyang pakpak. Isang napakalaking gintong espada ang bumaba patungo sa karwahe upang saksakin ito. Napangiti si Dragon Horn Golden Bull nang makita iyon. Itinaas ang paa ng toro. Si Tong Xiang ay naglabas ng isang Heavenly Phenomenon Divine Fist. Naramdaman ni Busan Jin Huang ang isang impact na mas malakas pa kaysa sa 4 na tunay na Diyos. Agad siyang naitulak palayo. At bumagsak sa Endless Mountain Range. Matapos ang isang landslide at lindol. Piliting bumangon si Busan Jin Huang. Ano ang relasyon ninyo sa banal na demonyo? Si Bansan Jin Huang ay may panggising na boses. Tumingin siya kay Long Jiao Jinyu na puno ng pag-aalinlangan. Sinasabi mo ang tungkol sa batang iyon ng banal na demonyo. Yung batang iyon ay maituturing na disciple na nakarehistro ng aking Panginoon. Disciple na nakarehistro ng iyong Panginoon. Si Bansan Jin Huang ay nakatitig ng todo. At pagkatapos ay tumingin sa tao na nakatayo sa tabi. Maraming alamat tungkol sa banal na demonyo sa mundo ng Hengyuan. Ngunit sino ba talaga ang guro ng banal na demonyo? Ito ay nananatiling isang misteryo. Ngayon, ang baka na ito ay nagsasabi na ang batang tao sa harapan niya ay kanyang guro. Talagang mahirap itong paniwalaan. Sa oras na iyon, nakita niya na basta't itinaas mo ang kamay mo. Ang punong Diyos ng Phoenix na nasa lupa ng maraming taon ay biglang sumabog. Yumugto ang mga malalaking bundok sa paligid. Dahan-dahang lumipad pataas. Hindi makapaniwala si San Jinfeng. Ang punong ibong Phoenix na ito ay hindi talaga matitinag kahit kaunti. Ngunit ngayon ay direktang lumilipad na. Tinitingnan mo ang punong ibong Phoenix at umiling. Sayang, kulang sa taon ng paglaki. Bata pa lamang ito. Mga salitang tinanggihan mo. Halos mapamura si San Jin Huang ang hindi makapagpigil. Wang Defa. Ang banal na punong Phoenix ay matagal nang isinilang, hindi mabilang ang mga taon nito. Takot akong pareho ang tagal ng panahong ito sa existence ng ibang espasyo na ito.
At mas matagal pa nga ang panahon nito. Sa oras na iyon, kumuha ka ng isang gintong lupa. Ang banal na punong phoenix ay bumaba mula sa langit. Kung Jen ay pumasok sa lupa, at agad mong inabot ang kamay mo. Ang lupa na kasing laki ng kontinente ay muling lumiit. At ang phoenix divine tree na nakatanim dito ay lumiliit din. Sa huli, inilagay mo ito sa loob ng Qian Kunding. Ang hindi San Jin Huang ay nag-aalangan na tinitingnan ka. Kahit na hindi sigurado kung ang batang ito ay tunay na master ng Saint Demon. Ngunit sa lakas na kaya niyang hilain ang Phoenix Divine Tree nang bahagya lang, napakabagsik nito. Hindi ito kayang tapatan ng kahit ano. Pagkatapos mong gawin ang lahat ng ito, tumingin ka sa nanginginig na San Jin Huang at sinabi, "Maganda ang iyong pinanggalingan. Taglay mo ang pinakamataas na na ugat ng angka ng Phoenix. Sayang lang at nag-iisa kang nag-aaral dito. Marami kang naligaw na landas. Kung hindi, matagal ka nang nakaabot sa antas ng Diyos ng Langit." Agad na lumapit si Busan Jin Huang nang may paggalang at sinabi, "Salamat po sa pagbigay sa akin ng batas ng Diyos. Handang maglingkod si Huang Ju sa inyo ng buong puso. Hindi naman kailangang magdusa ng sobra." Umiti ka ng may pang-iinsulto. Itinaas ang kamay at bumuo ng 10,000 batas ng Diyos. Pagkatapos ay ipinasok ang 10,000 batas ng Diyos sa katawan ni Huang Ju. Pinagsama ni Huang Ju ang 10,000 batas ng Diyos. Agad na nagsimulang gumalaw ang kapangyarihan ng Diyos. Habang lumilipas ang panahon, ang buong aura niya ay kitang-kita ng lumalakas. Mabilis na nag-uumapaw ang mga ulap ng kidlat sa langit. Isa-isang nabubuo ang mga kidlat ng kapahamakan. Ito ang palatandaan ng pag-abot sa antas ng Diyos. Ngunit nang bumagsak ang kidlat na sumisira sa langit at lupa, muling tumutok ka sa walang hangganan. Biglang sumabog ang kidlat ng Diyos na parang paputok. Sa huli, ang kidlat ay naging pinakapurong enerhiya ng kidlat, na pumasok sa katawan ni Huang Ju. Inangkop ni Huang Ju ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang katawan. At pagkatapos ay magalang na lumuhod sa lupa. "Salamat, Ginoo. Dapat ay kailangan pa nitong magtagal ng ilang libong taon para makamit ang antas ng Diyos. Ngunit ngayon, pinayagan mo itong makamit ang tagumpay ng direkta." Matapos ang ilang sandali, umalis ang ilang tao sa Phoenix na ibang espasyo. Samantala, si Huang Ju ay naging isang maliit na gintong ibon na kasya sa palad. Nakaupo sa ulo ng karwahe. "Mabilis kayong aalis sa labanan ng Diyos ng Perlas." "Ginoo, saan tayo pupunta pagkatapos nito?" Nang may paggalang, tanong ni Long Jiao Jinyu. "Pumunta na kayo sa imperyo ng Bido." Ang imperyo ng Bido ang pinakamalakas na imperyo sa kontinente ng Eastern. Kasabay nito, dito rin nagtipon ang pinakamalaking mga samahan ng negosyo sa kontinente ng Eastern. Ngayon, mayroon pang 2 tunay na Diyos na tagapagsilbi na walang tunay na Diyos na katayuan. Tamang-tama, tingnan natin kung may angkop doon. Kaya't pagkatapos ng ilang araw na paglalakbay, ang imperyo ng Bido ay nasa malayo na. "Ginoo, dumaan sa harap ng lugar ng mga libingan. Ito na ang hangganan ng imperyong Bido." Tumingin si Long Jiao Jinyu sa madilim na burol sa unahan at sinabi, "Madalas mag-away ang imperyong Bido at imperyong Baiyu sa hangganan. Dito inilibing halos lahat ng mga sundalo ng imperyong Bido na namatay sa digmaan. Tara na." Dahan-dahang lumipad ang karwahe sa ibabaw ng libingan. Gabi na noon. Malakas ang hangin sa libingan. Ang tunog ng hangin ay parang sigaw ng mga masamang espiritu. Talagang nakakakilabot. Biglang may isang libingan na nabuksan. Isang anino ang lumipad na may nakabibighaning kapangyarihan. Biglang umatake patungo sa karwahe. Isang anino na may nakabibighaning kapangyarihan ang mabilis na tumalon patungo sa karwahe. Nang makita ito ng tunay na Diyos sa tabi ng karwahe, agad siyang nagbigay ng liwanag. Matapos ang pagyanig ng espasyo, ang anyong iyon ay biglang naitapon palayo. Ganap na nagkalat. Ito ay mga buhay na 3 tao. Ang ilang mga disipulo ng sekta na nag-aaral ng masamang sining ay gumagamit ng lihim na pamamaraan upang gawing buhay na 3 tao ang mga mandirigma na bagong nailibing. Ang mga buhay na 3 tao na ito ay walang kaunting talino. Tanging walang katapusang likas na pagnanasa. Habang sumusulong ang karwahe sa daan, lalong dumadami ang mga buhay na 3. Pero kahit gaano pa karami ang mga buhay na 3 na lumalapit, lahat ay masisira ng buo. Pagkatapos ng mahigit 1 oras, sa wakas, nakatawid ang tangke sa liblib na libingan. Sa harap ay isang malawak na kabundukan. Pero nang kaunti lang ang kanilang pumasok sa kabundukan, narinig nila ang isang tao na sumisigaw ng galit sa kanilang likuran. "Tumigil ka dyan!" Biglang may ilang mga anino na lumipad sa ere at humarang sa harap ng tangke. Ang nasa unahan ay isang babae na puno ng kapangyarihan. Sa likod niya ay may 4 na lalaki. Lahat sila ay nakasuot ng purple na kasuotan. Sa manggas nila ay may nakasulat na isang nakakatakot na buto. Ito ang simbolo ng Bungo Gate. Ang Bungo Gate ay isang makapangyarihang puwersa sa imperyong North Star. Sa katunayan, pantay ang lakas namin ng Likas word set. Sumigaw ng galit si Miao Yan. "Yung mga buhay kong 3 ay galing sa inyo na 3. Yung mga buhay na 3 sa random burial ground.
ay pinaglaanan niya ng malaking pagsisikap at panahon para malikha. Ngumiti si Dragonhorn Golden Bull. Maliit na babae. Tingnan mo ang itsura mong galit na galit. Baka gusto mo pang ipabayad sa amin. Isang bihasang tao mula sa White Bone Sect ang sumigaw. Bigla siyang humampas ng malaking martilyo patungo sa Dragonhorn Golden Bull. Nang makita ito, ang Dragonhorn Golden Bull ay umuungol lamang. Isang puwersang espiritu ang nagpalipad sa bihasang tao mula sa White Bone Sect. At agad itong sumabog sa ere. Ano? Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Miaoyan at ng iba pa. Pagkatapos ay malamig na tumingin si Zenshen sa mga tao ng Baigumen at nagsalita. Muling kumilos. Lahat ng tatlo. Nang marinig ito, ang tatlong eksperto ng Baigumen ay nagmamadaling lumapit. Ngunit hinadlangan sila ni Miaoyan gamit ang kamay. Tumingin siya sa inyo ng seryoso at nagtanong. Anong sekta kayo? Ayaw mong sumagot. Diretsyong sabihin sa Dragonhorn Golden Bull. Xiao Jin, tayo na. Dahan-dahang umalis ang karwahe. Ngayon, walang sinuman ang may lakas ng loob na humadlang. Xinu. Wala nang natirang buto si Chen Shidi. Isang bihasang tao mula sa White Bone Sect ang tumingin sa mga bakas sa lupa. Medyo masama ang kanyang mukha. Nang marinig ito ni Miaoyan, malamig ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang umuusad na sasakyan ng digmaan at sinabi, bumalik tayo at ipaalam sa guro. Pipilitin kong malaman nila ang mga kakayahan ng ating White Bone Sect. Ilang tao ang umalis sa hangin. Hindi nagtagal, dumating na ang karwahe sa hangganan ng imperyo ng Bido. Napakalaki ng kabisera ng Bido. Hindi mo makita ang dulo. Puno ng tao at sasakyan sa loob ng lungsod. Patuloy ang pagdagsa ng mga bihasang tao. Ginoong Li, biglang may isang masayang boses na umabot sa kanya. Tumingin ka sa likod. Nandyan si Lin Feng at si Lin Xiaoxia. Ang leader ng Li Sword Sect na si Song Ning at ang kanyang grupo. Dumating si Song Ning sa harap mo at magalang na nagsabi. Nakamukha po, Ginoo. Noong nakaraan, siya ay tinamaan ng 3 kaluluwa ng espada mula sa Sword Demon na nagmula sa kanluran. Ikaw ang tumulong sa kanya na maalis ito ng lubusan. Bagamat hindi alam ni Song Ning ang iyong tunay na pagkatao. Ngunit napansin nilang kahit si Lolo Yang ay nagpakita ng labis na paggalang sa iyo. Kaya naisip nilang ang 3 taong nagmula sa West na Sword Demon ay may kaugnayan sa iyo. Ayon kay Song Ning, sa susunod na buwan, sa ika-1, ay ang ika-1-0-0-0 taon ng pagkakatatag ng Bido Empire. Magdaraos ang Bido Empire ng isang malaking selebrasyon. Sila ay darating upang makilahok sa pagdiriwang. Maraming emperador, maharlika, at pinuno ng mga sekta. Pati na ang ilang mga eksperto mula sa iba't ibang imperyo. Bumalik din sila upang magdiwang. Nang malaman ni Song Ning na ikaw ay nandito para mamili, agad siyang nag-alok na tumulong. Hindi ko alam kung ano ang bibilhin ni Ginoong Li. Kilala ko ang isang tagapangasiwa ng Tianji Guild. Ang Tianji Guild ay isa sa pinakamalaking guild sa Tsden Vidol. Kompleto ang mga uri ng mga kayamanan na ibinibenta. Walang anuman, huwag kang mag-atubiling humingi ng tulong. Kung ganoon nga, tulungan mo akong alamin. Kung may binibenta ba ang Tianji Trade Association ng tunay na banal na espiritu kamakailan? Napahinto sandali si Song Ning nang marinig ito. Alam niya kung gaano kahalaga ang isang tunay na banal na espiritu. Kahit na ubos-ubosin ng Li Sword Sect ang kanilang yaman, hindi nila ito kayang bilhin. Sa sandaling iyon, nilunok ni Song Ning ang kanyang laway. At ramdam niyang mabilis ang tibok ng kanyang puso. Ginoo, nais mong bumili ng tunay na Diyos na pagkatao. Tahimik kang tumugon ng bisen. Bibili ako ng 2 karaniwang piraso. Ayaw ko ng mga nangunguna. Naramdaman ni Song Ning na huminto ang kanyang paghinga. Lumampas na ang iyong buhay sa kanyang pagkakaintindi. Nagulat din sina Lin Feng at Lin Xia sa iyong harapan. Bagamat ilang araw na silang nakasama mo. Pero mas kaunti pa ang alam mo kaysa kay Song Ning. Naging tahimik ang lahat. Matagal bago maingat na sinabi ni Song Ning. Balak naming maghanap ng hotel na matutuluyan ng ilang araw. Kung wala pang matutuluyan si Ginoo Li, bakit hindi sumama na lang sa amin? Matapos mag-isip ng sandali, pumayag siya. Nang makita iyon, agad na masaya si Song Ning at nauna nang naglakad palabas. Ngunit kalahating oras na ang lumipas. Ngunit si Song Ning ay nag-aalala at pawis na pawis. Kahit na may kalahating buwan pa bago ang pagdiriwang ng imperyo ng Bido. Ngunit ang mga pangunahing restoran sa kabisera ng Bido ay sobrang abala. Nakahanap na siya ng 6 na restoran. Ngunit puno na ang mga kwarto. Ginoong Li, bakit hindi tayo pumunta sa susunod na restoran at magtanong? Hindi na kailangan. Kahit na maghanap pa, pareho lang. Mayroon akong matutuluyan. Sama-sama kayong pumunta sa akin. Bigla mong naisip. Nandito si Suxiu, ang matandang guro ng Huangquan Demon Sect. Mayroong mansyon ang North Star Emperor. Karaniwan, bihira si Suxiu na tumira dito. Ngayon, ang mansyon na iyon ay dapat walang tao. Si Song Ning ay nagulat nang marinig na may matutuluyan. Ngunit hindi siya naglakas loob na magtanong pa. Ngunit habang papunta kayo sa mansyon ni Suxiu,
Napigilan kayo ng isang malaking grupo ng tao. Ang mga tao ay mula sa Baigumen. Tinatayang may 70 hanggang 80 tao. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas si Miao Yan mula sa grupo. Nalaman ninyo na kayo ay ang Reikaijian Zong ng Imperyong Wuji. Pagkatapos ay humarap at magalang na bumati sa isang matandang lalaki. Mystery. Ito ang taong pinangalanan niyang si Chen, ang kanyang disipulo. Malumanay na sabi ni Wang Kuishan. Sila ang aking disipulo. At winasak nila ang libu-libong buhay sa ilalim ng aming pader. Sabi ninyo na, Ekscelensya. Paano natin ayusin ito? Umiti ka ng bahagya. Paano ninyo gustong ayusin ito? Dahil ikaw ay mula sa Likijian Zong. Bibigyan ko ng dangal ang Likizhao Zong. Pinatay ng mga tauhan mo ang aking disipulo. Kapag may pumatay, may kapalit na kamatayan. Kailangan ko lang ang buhay niya. Bukod dito, kailangan kong bayaran ang pagkasira ng 3 buhay mula sa aking mga tao. Kailangan ng 1 milyong mataas na kalidad na espiritual na bato. Nang marinig ni Songning ang hinihingi ng kabilang panig na 1 milyong mataas na kalidad na espiritual na bato, nagtaka siya. Ang paggawa ng 3 buhay ay hindi talaga nangangailangan ng anumang gastos. Sobrang taas naman ng hinihingi nila. Ngunit bumiti ka nang marinig iyon. Mayroon akong 1 milyong di kalidad na espiritual na bato. Ngunit wala akong ibibigay na kahit 1 sentimo sa iyo. Tungkol sa buhay ng mga tao sa ilalim ko. Kung may kakayahan ka, maaari mong kunin ito. Pagkatapos ng kanyang sinabi, isang tunay na Diyos ang lumabas. Nang marinig ito, si Wang Qishan ay tumawa ng may pangutya. Akala mo ba talagang hindi kami makagalaw sa loob ng Bidu Empire? Akala nyo ba natatakot kaming kumilos? Bawal ang labanan sa Bidu Empire sa pangkaraniwang araw. Lalo na't malapit na ang pagdiriwang ng ika-10 anibersaryo ng Bidu Empire. Biglang sumigaw si Wang Qishan. Kumilos kayo. Sinalakay nila ang 5 tao, kasama ang kanilang amo. Agad na lumabas ang mahigit sa 40 tao at sabay-sabay na umatake. Ang mga disipulo ng pamilya na dumadaan sa paligid ay nag-atrasan. Takot na mahawahan. Ngunit sa harap ng sumasalakay na nakakatakot na lakas, ang tunay na bantay sa iyong tabi ay walang pakialam. Na basta na lang humampas sa hangin. Sa isang iglap, napakaraming malamig na enerhiya ang kumalat. Ang lahat ng naroroon ay parang nahulog sa isang yelo. Pati na ang enfis na likido ay tila may pakiramdam na mag-ielo. Sa mga takot na mata ng mga eksperto ng puti buto na pintun. Ang tunay na tagapag-alaga ng Diyos ay itinaas ang kamay at kumaway. Ang matibay na diamond na mga tile sa kalye ay nagwasak lahat. At ang mahigit 40 eksperto ng puti buto na pintun ay naging isang kalat ng laman. Si Miao Yan ay nanlumo sa harap ng malupit na tanawin. At ang isip niya ay naging blanko. Si Wang Qishan ay lalo pang natakot hanggang sa mawalan ng malay. Sa takot, huminga siya ng malalim. Habang pinipigilan ang nanginginig na mga kamay. Nang si Wang Qishan ay tahimik na umatras. Narinig ang iyong malamig na tinig. Walang natira. Hindi pa nakaka-react si Wang Qishan. Nang siya ay tinamaan ng isang nakakatakot na puwersa. Ang katawan niya ay biglang sumabog. Sunod na nagkalat ang mga natitirang bihasang tao ng White Bone Gate. Kahit si Miao Yan na dati ay hindi nakaligtas. Tara na, hindi mo man lang tiningnan si Wang Qishan at ang iba pa. Naghahanda na silang umalis. Ngunit sa mga sandaling iyon, biglang gumalaw ang lupa. Nakita ang isang grupo ng mga sundalo ng North Dipper Empire na papalapit. Ang mga sundalong ito ay naglalabas ng nakakagulat na presensya. Ang pinakamahina ay nasa antas ng alamat. At ang general ay isang malakas na emperador. Tumingin ang general na namumuno sa paligid sa mga pulang marka. Malumanay na tinitigan ka. Hindi pinapansin ang batas ng Imperyong Bidu. Nag-aaway sa loob ng kabisera. Huling-hulihin niyo silang lahat. Pero nang magsimula ng umatake ang mga sundalo ng Imperyong Bidu. Ngunit kinuha niya ang isang token at itinapon ito sa general. Tinanggap ng general ang token at tiningnan ito. Biglang nagbago ang kanyang mukha. Ang token na ito ay ang token ng matandang tagapagtatag ng Huangquan Demon Sect, si Suxiu. Agad niyang utusan ang kanyang mga tauhan na tumigil. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang komunikasyon na simbolo at pinukpok ito. Nakita ni Xiangzi na ito ay nag-ulat sa mataas na antas ng Bidu Empire. Pagkatapos ng ilang sandali, ang general na tumanggap ng utos mula sa itaas ay magalang. Na ibinalik sa iyo ang simbolo. At mabilis na pinangunahan ang hukbo ng imperyo ng Bidu palabas. Si Songning at ang iba pa ay huminga ng maluwag habang pinapanood ang umalis na hukbo. Nang sandaling handa ng kumilos ang general ng imperyo ng Bidu. Ang lahat ay natakot at pinagpawisan ng malamig. Tara na, sabi mo nang walang pakialam. Pagkatapos ay pumunta kayo kasama sina Songning at iba pa sa bahay ni Suxiu. Di nagtagal matapos mong ipasok ang mga tao sa bahay ni Suxiu. Nasa loob ng palasyo si Emperor Dao Dizudingqian. Dumating si General Chen Yuan upang mag-ulat. Pagkatapos mag-ulat si Chen Yuan, tumigil si Zudingqian sandali at nagtanong. Sa tingin mo, ano ang relasyon ng batang ito at ng Huangquan Demon? At ng Grandmaster Suxiu? Baka ito ay isang direktang disipulo ni Suxiu.
Hindi ko rin masabi, mahal na Ginoo. Dahil sa batang iyon na may token ni Suksyu. Tila may malalim na ugnayan siya kay Suksyu. Tungkol sa relasyon niya sa Lee Sword Sect, nasuri ko na. Kamakailan lang, siya ang nag-alis ng Red Flame Sword. Siya ang nag-alis ng Red Flame Sword. Agad na nagulat si Zuding Tian nang marinig ito. Maraming mga henyo mula sa mga imperyo sa daan ng Diyos ang sumubok na hilahin ang pulang apoy na espada. Ngunit hindi inaasahan na ngayon ay nahila ito ng isang batang tao. At natuklasan ko pa. Nang dumating ang espadang demonyo, siya ay nasa sekreto ng espadang Thunder. Malaki ang posibilidad na ang espadang demonyo ay nakatagpo ng mga hindi matutukoy na mga bantay sa kanyang paligid. Matagal na nag-isip si Zudingshan matapos marinig ang mga salitang iyon. Parang may matibay siyang desisyon na ginawa. Hindi na muling nagsalita. Kinabukasan ng umaga, katatapos mo lang mag-ensayo. Narinig mo ang katok sa pinto. Pumasok ka na. Agad na magalang na itinulak ni Songning ang pinto at masiglang sinabi. May balita na tungkol sa auction ng Diyos na antas. Kahit na isa pa lang ang meron ngayon. Pinapabantayan na niya ito sa iba't ibang auction house. Kapag may balita agad niya akong iniulat. Tinitingnan ang napaka-responsableng Master Songning. Hindi mo maiwasang tumango. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang gintong pilak mula sa Kian Kunding at iniabot kay Songning. Magaling ang pagkakagawa ng gawain. Naramdaman ni Songning ang kamangha-manghang amoy ng Golden Core at nagulat siya. Diyos na Golden Core. Pagkatapos ay hindi makapaniwala na tiningnan siya ng may paggalang at nagsabi. Ginoo Lee, para ba ito sa akin? Nang makita ang kanyang takot na mukha, napailing ka. Siyempre, para sa'yo ito. Isang Diyos na Golden Core lang naman. Tumayo ka. Nang marinig ito, si Songning ay nanginginig sa sobrang saya. Halos magpatira pa na siya. Maraming salamat, Ginoong Lee, sa iyong biyaya. Napakalaking utang na loob. Hindi malilimutan ni Songning. Siyempre, hindi mo rin ito pinansin. Nang pinatayo si Songning, lumakad siya palabas ng mansyon. Pagdating sa malaking bulwagan, nakita niyang may dalawang tao na naghihintay doon. Ang nangunguna ay ang general kahapon. Ngunit ngayon, wala na siyang dating dangal kahapon. Sa halip, may ngiti siya at magalang na yumuko. Ako si General Chen Yuan ng Imperyong Bidu. Ikinagagalak kitang makilala, Ginoong Lee. Ngumiti ka lang. Ano ang pakay ninyo dito? Nang makita iyon, nakakunot ang noo ni Chen Yuan. Pero naisip niya na ito ay utos ng Great Emperor. Kaya agad niyang pinigilan ang kanyang hindi pagkakasiya. Ako ay utusan ng Great Emperor. Naimbitahan si Ginoo Lee sa aming selebrasyon ng imperyo. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang imbitasyon. Agad na lumapit si Songning at kinuha ang imbitasyon. Ipinadala ito sa iyong harapan. Sabi ni Chen Yuan na may ngiti. Ang imbitasyong ito ay ginawa ng ating dakilang emperador. Sa pagkakataong ito, 10 piraso lamang ng imbitasyon ang ginawa ng dakilang emperador. Ang imbitasyon ni Li Gongzi ay isa sa mga ito. Natatakot siyang hindi mo alam ang halaga ng imbitasyong ito at nagdagdag pa siya. 2 piraso ang ibinigay kay Inhitings at Bihudi. Nang marinig ang mga pangalang ito, nanginig ang puso ni Isanfnan. Inhitings at Bihudi. Ang dalawang ito ay ilan sa mga pinakasikat sa Zaxi ng SDNV sa nakaraang 100 taon. Hindi lamang dahil sa kanilang magandang anyo, kundi dahil din sa kanilang hindi matutuklasang lakas at kasanayan. Yun Haiqian, ang emperatris ng sari-saring bulaklak. Nang marinig mo ang dalawang pangalang ito, bahagyang nagbago ang iyong ekspresyon. Naging kaunti ang interes, kahit na hindi ako matagal na narito. Pero medyo narinig ko na ang tungkol sa dalawang ito. Tama. Si Yun Haitian, ang binata at ang emperatris ng sari-saring bulaklak. Ngumingiti si Chen Yuan at nagsabi. Tinitigan si Chen Yuan na nakangiti. Nasa malalim siyang pag-iisip. Ganito ka-enthusiastic si Zuding Tian, ang dakilang emperor ng Bido. Malinaw na dahil inilabas ko ang token nila Uzu of Wangkuan, si Suksyu. Pero kahit ganito, pinayagan ka pa rin. Sabihin mo sa inyong emperor. Nadadalo ako sa selebrasyon kapag panahon na. Ngayon na walang ginagawa, pwede kong silipin ang balita tungkol kay Yang Dong sa Tianji Chamber. Pero hindi ko inasahan na paglabas mo ng bahay. Makikita mo agad si Prinsesa Taya at si Lu Chengfeng kasama. Dahil noong huli niyang hinubad ang Red Flame Sword, napatay niya ang matandang elder ng Lu family. Palagi nang may galit si Lu Chengfeng sa'yo. Pero ipinagbabawal ang labanan sa Bidu Imperial Capital. Hindi rin nangahas kumilos ang mga tao ng pamilya Lu. Matapos ang ilang sandali ng pagtatalo, lumapit ang Prinsesa Taeyon at ngumiti sa iyo. Hindi ko inasahan na makikita kita dito, Ginoong Lee. Dumalo ka rin ba sa pagdiriwang ng imperyo ng Bidu? Ngunit bago ka makasagot, may ilang tao pang lumapit mula sa malayo. Ang pinuno nila ay si Yun Guohua. Siya ay direktang henerasyon mula kay Yun Jaehyun Haitian. Kahit na hindi siya gaano katanda, ngunit siya ay isang eksperto na nasa Deadly Realm. Sa oras na iyon, si Yun Guohua ay masigasig na nagsalita sa Prinsesa Taiyan. Prinsesa Taiyan, ang swerte natin, para silang matagal ng magkaibigan na nag-uusap.
Sa panonood nito, nawala na ang iyong interes na makipag-usap. Luming na dapat dalhin ang Dragon Horn Golden Bull sa Tianji Chamber of Commerce. Ngunit nang makita ng prinsesa si Taeya na aalis, agad siyang nagsalita. Yung Red Flame Sword. Hindi ko alam kung maaari bang makita ito ni Ginoong Lee. Red Flame Sword. Narinig ito ni Nayon Guohua at ilang mga disipulo ng pamilya yun sa likuran. Lahat sila ay lumingon at mumiti. Maliwanag na hindi ka nila pinapansin. Ngunit hindi mo sila pinansin. At patuloy kang naglakad papunta sa Tianji Guild ng mag-isa. Ngunit tila may isang eksperto mula sa pamilya yun na ayaw kang palampasin. Bigla siyang lumitaw sa harap mo, na may galit at mayabang na ekspresyon. Ikaw ba ang humugot sa pulang apoy na espada ng Diyos ng Espada, bata? Mahigit 1 oras na itong ginagamit. Matagal nang kumalat ang balita na nahugot ang pulang apoy na espada. Maraming mga dalubhasa mula sa mga imperyo at dinastya sa daan ng Diyos ang nakakaalam na. Nang makita ng Dragon Horn Golden Bull na hindi ka nagsasalita, bigla itong nagniningning ang mga mata. Bata, mas mabuti pang umalis ka na ngayon. Nang marinig ito, nagulat ang dalubhasa mula sa pamilya yun. Pagkatapos ay bigla itong nagmukhang seryoso. Hayop, ano ang sinabi mo kanina? Hayop ka. Napikit ang noo ng Dragon Horn Golden Bull nang marinig iyon. Sa susunod na segundo, sinipa niya ito ng diretsyo gamit ang kanyang paa. Hindi na nakapag-react ang eksperto ng pamilya yun. Napatamaan siya ng sipa ng baka. Sa isang iglap, isang hindi maipaliwanag na lakas. Ang nagpalipad sa kanya agad. Biglang nawala sa abot tanaw. Hindi makapaniwala sina Lu Chengfeng at Taeyon. Tumingin sa Dragon Horn Golden Bull. Kahit pa ang mga disipulo ng pamilyang yun ay mga eksperto sa antas na mapanganib. Ngunit na yon ay tinadyakan ng isang kabayong pangsakay hanggang nawala. Pagkatapos, sa katahimikan ng lahat, ang iyong karwahe ay dahan-dahang umalis. Nang makita ito ni Yun Guohua, nagningning ang lamig sa kanyang mga mata. Ngunit sa huli, hindi na nila nagawang hadlangan ang karwahe ng Dragon Horn Golden Bull. Hanggang sa kalahating oras ang lumipas. Ang eksperto mula sa pamilya yun ay nahulog mula sa himpapawid. Nang tumama sa lupa, malinaw na wala na siyang hininga. Nang buhatin ni Nayon Guohua at iba pa ang kanyang katawan pabalik sa tahanan ng pamilya yun. Ang mga matatandang lider ng pamilya yun ay nagkaroon ng malamig na ekspresyon. Tumingin si Yun Xingyon, ang pinakamataas na matandang lider ng pamilya yun, sa katawan ng kanyang apo. At hindi niya mapigilang ilabas ang kanyang damdamin sa isang malakas na sigaw patungo sa langit. Samantala, nandito ka na sa Tianji Chamber of Commerce. Bilang isa sa pinakamalaking kalakalan sa Shenmu Continent, ang Tianji Chamber of Commerce. Napakaganda at marangya ang dekorasyon. At puno ng mga tao ang mga transaksyon at palitan. Di nagtagal, nahanap mo na ang lugar kung saan nag-imbestiga ng balita ang mga tauhan ng kalakalan. Magalang na nagtatanong ang tagapangasiwa ng kalakalan kung ano ang nais kong alamin. Hindi ka na nag-atubiling magtanong. Mahigit 40,000 taon na ang nakalipas. Si Ginoong Yangdong, ang Diyos ng Tabak, ay nakatanggap ng mensahe mula sa isang misteryosong tao. Pagkatapos ay pumasok siya sa larangan ng digmaan laban sa mga Diyos. Pagkatapos noon, wala nang balita. Gusto kong malaman kung totoo ang mensaheng iyon. Nang marinig ng tagapangasiwa ng samahan ang tungkol dito, agad siyang nagpakita ng pag-aalinlangan. Ginoong Lee, napakatagal na ng panahong iyon. Kung gusto mong alamin ang ganitong bagay, malaki ang kailangan ng tao at kagamitan. Maaaring hindi kaya ng aming samahan ang trabahong ito. Pero inaasahan mo na ang sagot na ito. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang mahabang espada mula sa Qian Kunding at sinabi, kung matutulungan ninyo akong alamin ito, ibibigay ko ang espada bilang kabayaran sa inyo. Maingat na tiningnan ng tagapangasiwa ng chamber ang mahabang espada. Sa sumunod na segundo, nagbago ang kanyang mukha ng husto. Kahit ang kanyang paghinga ay naging mabilis na.